Sinabi niya sa lahat na lilipad siya palabas ng bansa para sa negosyo. Pero sa kalagitnaan ng gabi, kinalampag ng kapitbahay ko ang aking pinto, bakas ang matinding takot sa kanyang mukha, at ipinilit na tingnan ko kung sino ang kampanteng nakaupo sa kanyang sala. Kumusta sa inyong lahat? Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, pakisabi naman kung taga saan kayo nanonood. Gusto naming malaman. Sana ay magustuhan ninyo ang pakikinig sa kapanapanabik na kwentong ito. Mahapdi ang kaliwang pisngi ko, pero ang puso ko ay parang naglalagablab na impyerno ngayong umaga. Katatampal lang sa akin ni Alexander Cian Cruz Lim Uy, dahil lang sa kwelyo ng polo na sa tingin niya, ay hindi sapat ang pagkakaplansa. Kahit gamitan pa ng mikroskopyo, isinusumpa ko na perpekto ang pagkakaplansa ng polong iyon. Nakatayo siya doon, matalim ang tingin sa akin yung tinging. Mapang-api na ginagamit niya sa kanyang mga tauhan sa opisina, habang inaayos ang kanyang mamahaling suit, na marahil ay mas mahal pa, kaysa sa isang maayos na segunda manong sasakyan. Nakakatawa, di ba? Ang isang lalaki ay mukhang kagalang-galang at makapangyarihan sa kanyang bihis, pero ang ugali niya ay mas masahol pa sa taong bundok na nakikipag-away para sa isang pirasong karne. Napayuko na lang ako, hawak ang kumikirot kong pisngi, at pinipigilan ang mga luhang ayaw ng pumatak dahil sa sobrang dami na nang nailuha ko noon. Kung makikita mo si Cian sa labas, baka humingi ka pa ng autograph o makipag-selfie. Siya ang definisyon ng dream man para sa mga nanay sa PTA at huwaran para sa lahat ng mga tatay sa aming subdibisyon. Isa siyang matagumpay na real estate developer. Madalas magbigay ng donasyon sa mga youth center at laging may matamis na ngiti para sa mga security guard sa entrance ng aming eksklusibong subdivision. Ang imahe niya sa publiko ay walang bahid, nagniningning, at perpekto parang ang mga sahig na marmol ng aming mansyon. Pero walang nakakaalam na sa likod ng matataas na pader ng aming bahay, si Cian ay nagiging isang malupit na warden ng bilangguan. Mayroon siyang mga walang kwentang panuntunan na dapat sundin. Kapag lumihis ako kahit konti, mas mabilis pang kumilos ang kanyang mga kamay kaysa sa kanyang bibig. Minsan naiisip ko na dapat ay naging boksingero na lang siya kaysa businessman. Sayang at ang talento niya, sa pananakit, ay para sa asawa lang niya inilalaan. Ang bahay na ito ay parang kuta ng kaaway, kaysa sa isang komportableng tahanan. May mga security camera sa bawat sulok, maliban sa banyo. At ang matataas na bakod ay may mga matutulis na bakal sa itaas. Ang guwardiya sa gate ay mas tapat kay Cian, kaysa sa kahit kanino. Imposible para sa akin, na isiping tumakas dala ang isang maleta. Ang cellphone ko ay tinitingnan gabi-gabi, na parang isa akong espiya na magbengbenta ng mga sikreto ng estado. Nakulong ako. Talagang nakulong sa gintong hawla na ito. Sinubukan ko minsan na magtapat sa isang kapitbahay, pero mahusay na binaluktot ni Cian ang katotohanan. Sinabi niya na sobrang stress lang daw ako, at madalas makakita ng kung ano-ano. Napakatalino, di ba? Biglang ako na ang lumabas na baliw sa mata ng lahat. Narealize ko na kung mananatili akong tahimik at sunod-sunuran, baka sa sementeryo na ang tuloy ko sa susunod na taon. Nagsimulang gumana ang isip ko. Naghahanap ng paraan para makalabas hindi pisikal na pagtakas. Dahil alam kong hindi ako makakatakbo ng malayo ng hindi hinihingal, lalo na't hindi ko kayang takasan si Cian. Kailangan ko ng paraan para makaalis sa bahay na ito, nang ligal sa harap ng maraming tao at iwanan si Cian na walang magagawa. Kailangan ko ng mga saksi. Kailangan ko ng neutral na lugar, kung saan walang halaga ang kapangyarihan ni Cian. Ang tanging lugar na pumasok sa isip ko ay ang ospital. Oo, ospital isang lugar para sa mga may sakit. Pero para sa akin, mukha itong 5-star hotel na nag-aalok ng pangako ng kalayaan. May isang malaking kahinaan si Cian, at hindi ito kryptonite. Ang kahinaan niya ay ang kanyang reputasyon. Takot na takot siyang malaman ng mga tao ang kanyang tunay na baho. Takot siyang makita bilang isang bigong asawa, bilang isang hayop, bilang isang immoral na lalaki. Kaya naman hindi niya ako sinasaktan sa mga bahaging makikita kapag may damit ako. Matalino siya pero masama. Kaya kailangan kong gumawa ng senaryo, kung saan mapipilitan siyang ilabas ako ng bahay sa harap ng publiko, sa paraang hindi siya direktang masisisi. Kailangang masaktan ako, pero hindi sa kamay niya. Alam kong baliw ang planong ito, pero ang mamuhay kasama ang isang halimaw, ay nangangailangan ng kaunting kabaliwan para mabuhay. Ang sandata ko ngayong araw ay hindi baril o kutsilyo, kundi isang bote ng panlinis ng sahig. Mabango ang amoy nito, pero ang gamit nito sa pagkakataong ito ay magiging mapaminsala,
o kahit man lang sobrang sakit. Nang hapong iyon, pagkaalis ni Sian para pumasok sa trabaho, gamit ang kanyang luxury sedan, pumunta ako sa master bathroom. Ang banyong ito ay kasing laki ng isang kwarto sa dormitoryo at may napakatigas na sahig na marmol. Nagbuhos ako ng maraming panlinis na likido malapit sa lababo. Madulas ito, napakadelikado. Tinitigan ko ang bula sa sahig, sabay lunok ng malalim. Masasaktan ako rito. Siguradong masasaktan ako. Pero ang pisikal na sakit na ito ay wala lang kumpara sa emosyonal na hapdi ng pagsampal sa akin tuwing umaga dahil lang sa lukot na polo o kape na hindi sapat ang tamis. Mas mabilis ang tibok ng puso ko kaysa noong naghihintay ako ng sale sa paborito kong mall. Parang gapang pagong ang oras noong gabing iyon. Nakaligo na ako, nakasuot ng simpleng nightgown, at naghihintay sa tunog ng sasakyan ni Sian sa garahe. Bandang 6:00, narinig ko na ang ugong ng makina. Nariyan na siya. Sa loob-loob ko, nagbalik na ang dakilang amo. Narinig ko ang kanyang mga yabag papasok ng bahay. Narinig ko siyang bumati sa katulong sa kanyang karaniwang malamig na tono. Nakatayo ako sa banyo, sa mismong gilid ng patibong na inihanda ko. Huminga ako ng malalim, tahimik na nagdarasal na sana ay matibay ang aking mga buto at walang permanenteng mapipinsala. Nang marinig ko ang pagpihit ng doorknob ng kwarto, alam kong oras na. Ito na ang pinakamalaking pagganap sa buhay ko. Sayang nga lang at walang Oscar Award para sa kategoryang Best Actress in a Faked Fall. Sian, nandyan ka na pala. Tawag ko mula sa banyo, para makuha ang atensyon niya. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, itinapak ko ang kanang paa ko sa madulas na sabon. Biglang nawala ang balanse ko. Umikot ang mundo. Dumulas ang aking mga paa, at panandali ang lumutang ang katawan ko bago ako marahas na hinila ng grabidad pababa. Bumagsak ang likod at balakang ko sa sahig na marmol na may kasamang malakas na tunog, sapat para mapangiwi ang sinumang makakarinig. Sumigaw ako isang malakas at matining na sigaw. Bahagi nito ay dahil sa tunay na gulat at sakit, pero bahagi rin nito ay pinalabis ko para siguradong umabot sa guardhouse sa gate. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ko sa marmol ay nagpatahimik sa buong bahay. Napakasakit, parang pinukpok ng maso ang ibabang bahagi ng likod ko. Nagdilim ang paningin ko. Pero kailangan kong mag-focus. Ipinikit ko ang aking mga mata. Kinontrol ang aking paghinga para magmukhang mahina at nirelax ang bawat kalamnan. Kailangan kong magmukhang walang malay. Kailangan kong magmukhang kaawa-awa. Kung magigising lang ako na dumaraing sa sakit, baka sabihan lang ako ni Sian na magpahid ng haplas at pagalitan ako dahil sa pagiging lampa. Hindi, kailangan kong palabasin na malubha ito. Kailangan ko siyang mataranta. Biglang pumasok si Sian. Mas maputla pa sa pader ng ospital, nang makita niya akong nakahandusay sa sahig. Naramdaman ko ang yanig ng kanyang mabilis na yabag papalapit. Ivana! Ivana! Ang boses niya ay puno ng taranta, pero hindi ito tarantang malungkot para sa asawang nahulog. Sigurado ako doon. Natataranta siya sa isiping baka mamatay ako rito. Darating ang pulis. Darating ang media. At ang perpekto niyang buhay ay mawawasak. Tinampal niya ang pisngi ko medyo malakas, sa totoo lang. Napakagaspang ng mga kamay. Ivana, gising! Huwag kang gagawa ng gulo ngayon, bulong niya. Kahit ang unang salita niya ay makasarili pa rin. Kinapa niya ang pulso ko. Nanginginig ang kamay niya. Mabuti, Sian, manginig ka. Dahil simula sa araw na ito, ikaw naman ang makakaramdam ng kaba. Maaaring eksperto si Sian sa pagdadala ng kanyang malaking ego, pero pagdating sa pagbuhat sa lupaypay na katawan ng kanyang asawa, wala siyang talento. Nararamdaman ko ang hingal niya sa aking tainga, habang pilit akong ibinabangon, habang ang katawan ko ay pilit kong ginagawang parang basahan. Imbes na mag-alala kung may bali ba akong tadyang, abala siya sa pagbulong kung gaano kaabala ang sitwasyong ito. Ang mga kamay niya ay matigas na nakahawak sa aking mga braso, na parang may dala siyang tumatagas na sako ng bigas na kailangang ilipat bago madumihan ang kanyang mahal na sahig. Gusto ko sanang tumawa sa hirap niya. Pero syempre, kailangan kong pigilin ng buong lakas, kundi ay mabibigo ang buong palabas na ito. Bago pa man magsimula, sumigaw si Sian, para sa aming driver, sa tonong parang gigising ng patay. Si Manny, ang matagal na naming driver na madalas pagbuntuhan ng galit ni Sian, ay patakbong pumasok ng bahay na hinihingal. Narinig ko ang mabibigat niyang yabag sa sahig. Sir, anong nangyari kay Ma'am Ivana? Tanong niya, nanginginig ang boses. Pinutol siya ni Sian. Huwag ka nang magtanong. Ihanda ang sasakyan ngayon. Na.
Buksan mo ng malaki ang pinto sa likod, bilis. Ang utos niya ay maikli, matalim, at puno ng inis. Nagtatanong lang si Manny dahil sa pag-aalala. Pero sa mata ni Sian, ang pag-aalala ng isang empleyado ay istorbo lang. Sigurado akong nagmamadali na si Manny sa garahe. Nagdarasal na sana ay hindi na naman siya masigawan ngayong araw. Ang proseso ng paglipat ng katawan ko mula sa banyo, patungo sa sasakyan, ay isang uri ng pagpapahirap na kailangan kong tiisin para sa aking tiket sa kalayaan. Binuhat ako ni Sian ng padaskol. Walang kahit anong lambot, na parang isa akong pirasong bakal na itatapon sa tambakan. Tumama pa ng bahagya ang ulo ko sa hamba ng pinto, habang inilalabas niya ako, at kailangan kong kagatin ang sariling dila, para hindi mapasigaw. Ang sakit ay sapat na para mahilo ako, pero sulit na presyo ito para sa aking plano. Binuhat niya ako pababa ng malaking hagdan ng aming mansyon. Bawat hakbang niya ay parang dagok sa aking balakang na tumama sa sahig. Nang makarating sa sasakyan, halos ihagis ni Sian ang katawan ko sa backseat na parang sako ng patatas. Bumagsak ako sa mamahaling leather sa isang hindi komportabling posisyon, pero hindi ako nang ahas na gumalaw. Sige, Manny, bilisan mo. Pero siguraduhin mong hindi magasgasan ang sasakyan. Utos ni Sian. Sabay bagsak ng pinto malapit sa aking tainga. Mabilis na lumabas ang luxury car sa mga gate ng aming kuta. Sa loob ng sasakyan, nakakasakal ang tensyon. Nanatiling pikit ang mga mata ko, kinokontrol ang aking paghinga, para magmukhang mahina. Samantala, abala si Sian sa pagpunas ng pawis sa sariling noo, ni hindi man lang tiningnan kung humihinga pa ba ako. Ang prioridad niya ay laging ang sarili niya. Kahit sa ganitong emergency, sa buong biyahe, walang tigil si Sian sa pagmumura sa traffic, na normal naman para sa rush hour. Galit siya sa motor na dumaan, galit sa stoplight na masyadong matagal, at galit pati sa tindero ng hotdog na tumatawid. Tabi, wala kayong alam sa batas trapiko. Bulong niya sa ibang drivers, na hindi naman siya naririnig. Napaka-ironic. Galit siya sa mga taong hindi sumusunod sa rules. Pero sa bahay, siya ang numero 1 lumalabag sa karapatang pantao. Nakikinig lang ako sa kanyang mga reklamo, habang nilalabanan ang pagkahilo mula sa mabilis na pagmamaneho ni Manny. Parang hinihalo ang bituka ko sa blender. Nagbago ang personalidad ni Sian sa sandaling tumama ang mga gulong namin sa semento ng parking lot ng ospital. Isa itong mahiwagang sandali na laging nagpapahanga at nagpapasuka sa akin. Pagkahinto pa lang ng sasakyan sa harap ng emergency room, nawala ang galit sa mukha ni Sian. Pinalitan ng isang maputla at nag-aalalang ekspresyon na talagang kapani-paniwala. Tumalon siya palabas ng sasakyan, sumisigaw ng malakas. Doktor, nurse, tulong, ang asawa ko, bilis. Nanginginig ang boses niya ng madula, na parang siya na ang pinakamapagmahal na asawa sa buong mundo. Kung may film director doon, siguradong inalok na si Sian ng bida sa isang teleserye on the spot. Mabilis na lumapit ang mga nurse dala ang isang stretcher. Tumutugon sa emergency call ng isang lalaking maayos ang bihis pero mukhang hysterical. Inilipat ang katawan ko. Sa pagkakataong ito ay sa kamay ng mga nurse na mas bihasa at mas makatao kaysa sa sarili kong asawa. Inihiga ako sa stretcher na parang langit ang pakiramdam, kumpara sa sahig ng banyo. Nadulas ang asawa ko, nurse. Bigla na lang siyang bumagsak at nawalan ng malay. Pakigawa ang lahat. Hindi problema ang pera, sigaw ni Sian, habang sumasabay sa pagtulak ng stretcher papasok. Sinabi niya ang katagang hindi problema ang pera, nang medyo malakas, para marinig ng lahat na siya ay isang mayaman at responsableng lalaki. Nagyayabang pa rin. Kahit sa ospital, abala pa rin siya sa pagbuo ng kanyang imahe. Ang mga fluorescent light ng ospital ay nagniningning sa likod ng aking mga talukap, nakakahilo, at nakakasilaw. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher sa sahig ay malakas sa aking pandinig, kasabay ng mahinang bulong ng ibang pasyente at sigaw ng mga medical staff. Naramdaman ko ang lamig ng aircon ng ospital sa aking balat, kabaligtaran ng hangin sa bahay na laging mainit at nakakasakal. Hawak pa rin ni Sian ang kamay ko, salita ng salita. Kapit lang, Ivana. Nandito lang ako. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Sigurado akong ginagawa niya lang ito, dahil maraming nakatingin sa kanya. Kung kami lang sa isang madilim na eskinita, baka iniwan niya na ako sa tabi ng daan. Pagdating sa isang examination bay, hinila ang isang berdeng kurtina. Inihihiwalay kami sa ingay ng labas. Sir, pakihintay na lang po sa labas sandali. Kailangan naming suriin ang pasyente, sabi ng isang nurse ng matigas. Sinubukan ni Sian na tumutol.
Asawa niya ako. Kailangan kong malaman ang lagay niya. Pero mas matigas ang nurse. Dahil nga po asawa kayo, kailangan niyo pong maging kalmado sa labas para makapagtrabaho kami. Ipapaliwanag po ng doktor ang lahat mamaya. Sa wakas, nang may pag-aalinlangan, at marahil takot, na masira ang kanyang imahe, sa pakikipag-away sa ospital, binitawan ni Sian ang kamay ko. Narinig ko ang kanyang mga yabag palayo. Sinundan ng tunog ng kurtina, na binuksan at isinara ulit. Sa wakas, sa unang pagkakataon ngayong araw, nakahinga ako ng maluwag nang hindi na kailangang magkunwari. Kahit masakit ang buong katawan ko at umiikot ang ulo ko, parang may mabigat na dagan na nawala sa dibdib ko. Nakalabas na ako. Nasa neutral na lugar na ako. Pero simula pa lang ito, alam kong naglalakad si Sian sa labas na parang hayop sa hawla, nag-iisip ng mga kasinungalingang sasabihin sa doktor. Siguradong sasabihin niya na lampa ako, na madulas ang sahig, o kaya naman ay may history ako ng low blood pressure. Ano man iyon, sisiguraduhin niyang malinis siya, pero may nakalimutan siya. Sa ospital, ang katawan ng tao ay kayang magkwento ng mas tapat kaysa sa bibig ng may-ari nito. At ang katawan ko ay maraming malulungkot na kwentong nakatago sa ilalim ng aking mga damit, naghihintay lang na mabasa ng tamang tao. Ang mga ospital ay may kakaibang amoy, halong matapang na disinfectant at bakas ng lungkot. Para sa karamihan, nakakasuka ang amoy na ito, at gusto na nilang makauwi agad. Pero nakakapagtaka, habang nakahiga ako sa makipot na kama na may magaspang na puting kumot, ang sterile na amoy ng ospital ay parang pinakamahal na pabango sa mundo. Ito ang amoy ng kalayaan. Ang amoy ng ligtas na distansya sa pagitan ko at ng matataas na pader ng bahay ni Sian. Nanatiling pikit ang mga mata ko, pero ang aking mga tainga ay abala sa pakikinig sa sitwasyon sa paligid. Ang berdeng kurtina sa paligid ko ay parang isang pansamantalang kuta. Dito sa likod ng manipis at maalikabok na telang ito, hindi basta-basta makakapanakit si Sian. May mga nurse na pabalik-balik, may pasyenteng dumaraing dahil sa sakit ng ngipin sa katabing bay, at may doktor na nag-iikot. Ang mga taong ito ang aking kalasag. Isang batang nurse ang pumasok sa aking bay. Mabilis ang kanyang mga hakbang, na gumagawa ng mahinang tunog sa sahig. Nagsimula siyang maglagay ng blood pressure cuff sa kaliwang braso ko. Naramdaman ko ang paghigpit ng tela sa balat kong may bahagyang kulay ubing pasa mula sa pagkakahawak ni Sian noong 3 araw na ang nakakaraan. Medyo masakit nang humigpit ang cuff sa aking bugbog na braso. Pinigil ko ang aking paghinga para hindi mapaungol. Medyo mataas ang pressure niya, bulong ng nurse sa sarili. Siyempre, mataas, sa loob-loob ko. Kung may asawa ka na ang hilig ay gawin kang punching bag, tataas talaga ang presyon mo araw-araw. Sa labas ng kurtina, narinig ko ang boses ni Sian sa telepono. Mababa ang tono niya, pabulong, pero puno ng diin. Oo, linisin ang banyo ngayon na. Huwag mag-iwan ng bakas ng sabon. Sabihin niyo lang na nadulas siya sa tubig. At huwag niyo papasukin ang kahit sino sa master bedroom. Ang tusong lalaking iyon, kahit na ang asawa niya, ay nakahandusay na walang malay. Sa pagkakaalam niya ang utak niya, ay abala sa paggawa ng cover-up, para panatilihing malinis ang kanyang imahe. Mas takot siyang masira ang kanyang reputasyon, kaysa sa magkaroon ako ng concussion. Gustong-gusto ko nang bumangon at isigaw ang kanyang mga kasinungalingan gamit ang megaphone, pero alam kong hindi pa ito ang tamang oras. Magtiis ka, Ivana, sabi ko sa sarili ko. Maging matalino. Hayaan mo siyang hukayin ang sarili niyang libingan. Maya-maya, ang kurtina ay hinawi ng may awtoridad. Naramdaman ko ang bahagyang simoy ng hangin sa aking mukha. Sa pagitan ng aking mga talukap, nakita ko ang isang lalaking nakaputing gown na pumasok. Hindi ito ang batang nurse, kundi isang senior doctor. May bahid na ng puti ang kanyang buhok sa bandang sentido, at may salamin na nakasabit sa kanyang leeg. May hawak siyang clipboard ng aking medical chart. Iba ang aura niya. Kung si Sian ay may aura ng isang mapang-aping hari, ang doktor na ito ay may kalmado at malalim na presensya, parang isang malalim na ilog na may itinatagong maraming sikreto. Tumayo siya sa tabi ng aking kama. Pinagmasdan ang aking mukha sandali bago sinuri ang pulso sa aking leeg gamit ang kanyang malamig pero matatag na mga daliri. Excuse me, doctor. Kamusta po ang asawa ko? Biglang pumasok ang boses ni Sian. Mukhang tapos na ang tawag niya at balik na naman sa pagganap bilang mapagmahal na asawa. Pumasok siya sa loob ng kurtina ng walang pahintulot. Ang mukha ay nakaset na naman sa maximum anxiety mode. Medyo malakas ang kanyang paghinga.
Marahil dahil sa pagtakbo mula sa waiting room o sa pagtakbo mula sa katotohanan. Tumayo siya sa paanan ng aking kama. Tinitingnan ng doktor ng may mapang-utos na tingin na ginagamit niya kapag mabagal ang serbisyo sa mamahaling restaurant. Pakipaliwanag po, doktor. Bakit hindi pa siya nagigising? May mga bali ba na buto? Kailangan kong malaman. Hindi agad sumagot ang senior doctor. Kalmado niyang tinapos ang pagsusuri, ibinalik ang stethoscope sa leeg, at dahan-dahang humarap kay Sian. Sinadya niyang maging mabagal ang bawat kilos, na parang gumagawa ng dramatic pause sa isang pelikula. Nang iangat na ng doktor ang kanyang ulo, at nagtagpo ang kanilang mga mata, parang huminto ang oras sa maliit na kwartong iyon. Ang ingay sa background ng ER, ay biglang naging parang malayo. Ang reaksyon ni Sian ang pinakamasarap na panoorin sa buong buhay ko. Ang mukha niya na kanina, ay namumula sa kunwaring pag-aalala, ay biglang naging maputla, parang kulay ng basang semento. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding takot. Napanganga siya ng bahagya, pero walang boses na lumabas na parang naputol ang kanyang vocal cords. Nanghina ang kanyang mga binti. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga tuhod, sa ilalim ng kanyang mamahaling pantalon. Umatras siya ng isang hakbang. Nabunggo ang IV pole sa likuran niya na lumikha ng malakas na tunog. Mukha siyang magnanakaw, na nahuli sa akto, ng may-ari ng bahay. Pero sa pagkakataong ito, ang may-ari ay may hawak na shotgun. Magandang gabi, Mr. Limui, sabi ng doktor. Ang boses niya ay patag, malamig, at tila tumatagos sa kaluluwa. Wala ang karaniwang palakaibigang tono ng isang doktor sa pamilya ng pasyente. Maliit ang mundo, hindi ba? Naaalala mo pa ba ako? Ngumiti ng bahagya ang doktor, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ang tingin niya ay matalas, nakatutok sa kaibuturan ni Sian. Sa name tag na nakakabit sa kanyang puting gown, malinaw ang pangalan. Dr. Hayden Ko Jr., MD. Napalunok ng malalim si Sian. Hirap na hirap gumalaw ang kanyang Adam's apple. Nagsimulang mamuo ang mga butil ng pawis sa kanyang sentido. Sinubukan niyang magsalita, pero parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Isang maliit na langit-ngit lang ang lumabas na parang daga na naipit sa patibong. Doc. Dr. Ko, nauutal niyang sabi. Ang dati-rati ay abot-langit na kayabangan ni Sian ay nadurog ng pira-piraso sa sahig ng ospital dahil lang sa isang tingin ng doktor na ito. Nakahiga doon, nagkukunwari pa ring walang malay. Wala akong ibang gusto kundi ang dumilat at kumuha ng popcorn. Kung sino man si Dr. Hayden Ko, nagawa niyang gawing parang basang tissue ang halimaw sa aming bahay. Naging sobrang tensyonado at awkward ang hangin sa kwarto. Hindi inalis ni Dr. Ko ang kanyang tingin, kahit saglit. Humakbang siya ng isa papalapit kay Sian, na naging sanhi ng pag-atras ng asawa ko hanggang sa sumandal na siya sa kurtina. Ako ang hahawak sa kaso ng asawa mo ngayong gabi, dahan-dahang sabi ni Dr. Ko. Binibigyang diin ang bawat pantig na may malalim na kahulugan. Sisisiguraduhin kung makukuha niya ang hustisya. Ibig kong sabihin, ang pangangalaga na hindi na nakuha ng kapatid ko noon. Ang pangungusap na iyon ay parang isang bagyong nagbabadyang bumuhos. Ang kapatid niya. Sinong kapatid? Mabilis na tumakbo ang isip ko, kahit nakapikit ako. May madilim na nakaraan sa pagitan ng dalawang lalaking ito. Isang nakaraang may kinalaman sa buhay ng isang tao. At pakiramdam ko, ang nakaraang ito ang magiging tanging sandata ko para mabuhay. Si Sian ay parang estatwa. Mabilis at mababaw ang paghinga. Mukhang gusto niyang tumakbo palabas ng kwartong iyon, pero parang nakapako ang kanyang mga paa sa sahig. Ngayong gabi, sa ER bay na ito na amoy antiseptic, nagsimula nang umikot ang gulong ng tadhana. Ang dating nanghuhuli ay siya na ngayong hinuhuli. Ang hangin sa loob ng maliit na bay ay naging parang kasing bigat ng semento, pumipiga sa dibdib ng lahat ng naroon. Si Exia na karaniwang mabagsik parang gutom na leon, ay naging parang basang tuta sa harap ni Dr. Ko. Hindi na kailangan ng doktor na sumigaw o ihampas ang kamao sa mesa. Tumayo lang siya ng matuwid. Ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang puting gown. Mr. Limui. Muling sabi ni Dr. Ko. Ang tono ay magalang pero matigas, parang principal na pinapagalitan ang isang makulit na estudyante. Pakihintay po sa labas. Kailangan po sa medical procedure na suriin ang pasyente nang walang istorbo ng pamilya, lalo na't walang malay ang pasyente. Nakakaharang po kayo sa oxygen sa kwartong ito. Ang huling pangungusap na iyon ay isang matalim na pasaring.
na nagpapahiwatig na ang presensya ni Sian ay nakalalason sa sinumang malapit sa kanya. Karaniwan, kung may maglalakas loob na utusan si Sian ng ganoon, siguradong tatalsikan sila ng laway sa galit hanggang sa mabingi sila. Pero sa pagkakataong ito, tumango lang si Sian, ng pira-piraso parang sirang robot. Maputla pa rin ang kanyang mukha, hindi nangangahas na tumingin sa mga mata ni Dr. Ko. "Sige po, Doktor. Pakialagaan ang asawa ko," bulong niya, bago mabilis na tumalikod at tumakas sabay. Ang kanyang mga yabag ay parang kinakaladkad, na parang nanghina talaga ang kanyang mga tuhod. Halos mapangiti ako ng malapad sa eksenang iyon. Laging may mas malaking isda pala. At para sa isang mapang-aping asawa, may isang doktor mula sa nakaraan, kama, na mas nakakatakot pa. Ang tunog ng pagsasara ng kurtina ay parang tunog ng pagsasara ng pinto ng isang kuta na nagbibigay ng matinding pakiramdam ng seguridad. Nagkaroon ng sandali ng katahimikan. Nanatili akong pikit. Naghihintay kung anong susunod na mangyayari. Tatawag ba si Dr. Ko ng ibang nurse? O tuturukan niya ako? Bigla, naramdaman ko ang isang malambot na dampi sa aking balikat, hindi isang pagsusuri, kundi isang pampalakas ng loob. "Mrs. Lim Uy." Ang boses ni Dr. Ko ay malapit na malapit, isang mahinang bulong sa aking tainga. "Wala na si Sian. Pwede mo nang idilat ang iyong mga mata. Magaling ang pag-arte mo, pero ang paghinga mo ay masyadong matatag para sa isang taong may matinding sakit sa likod." Pagkarinig niyon, biglang bumukas ang mga mata ko sa gulat at hiya. Nahuli ako. Kumurap-kurap ako ng ilang beses para masanay sa maliwanag na fluorescent light. Sa harap ko, nakangiti si Dr. Hayden Ko Jr. Hindi isang mapang-uyam na ngiti, kundi isang malungkot at puno ng pangunawa. Kumuha siya ng maliit na upuan at naupo sa tabi ko. "Huwag kang mag-alala," sabi niya, habang may sinusulat sa kanyang clipboard. Nagkukunwaring abala para hindi maghinala ang sinumang dadaan. "Hindi ko ibubunyag ang sikreto mo. Alam kong hindi ka nawalan ng malay, at alam ko ring nadulas ka hindi lang dahil basa ang sahig, kundi dahil gusto mong makalabas sa bahay na iyon. Tama ba ako?" Hindi ako nakapagsalita. Parang naputol ang dila ko. Paano niya nalaman ang lahat ng ganoon kadetalyado? Isa ba siyang psychic na nagpapanggap na doktor? Ibinaba ni Dr. Ko ang kanyang ballpen. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinupi ang mahabang manggas ng aking nightgown. Doon, sa maputing balat ng aking braso, ay malinaw na makikita ang mga ube at madilaw na pasa. Ang iba ay bago pa. Ang iba ay naglalaho na. Sila ang mga abstract art na nilikha ng mga kurot at pisil ni Sian tuwing naiinis siya. Ang sahig na marmol ay hindi nakakakurot ng ganito kalakas. "Mrs. Lim Uy," mahinang sabi niya, habang itinuturo ang mga pasa. "Ang marmol ay isang bagay na walang buhay. Wala itong mga daliri para manakit ng tao. Ang mga luhang pilit kong pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Dumadaloy sa aking mukha at bumabasa sa manipis na una ng ospital. Hindi ito dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa matinding ginhawa na may isang taong naniwala sa akin nang hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Sa mahabang panahon, pakiramdam ko ay sumisigaw ako mag-isa sa isang bakanteng lugar. 'Tulong po, Doktor,' bulong ko, habang humihikbi. Takot na akong umuwi. Kapag bumalik ako, magagalit siya dahil dito." Tumango si Dr. Ko. Ang kanyang mukha ay tumigas. Habang iniisip si Sian, kumuha siya ng tissue sa tabi at iniabot sa akin. "Alam na alam ko ang ugali ng lalaking iyon," sabi ni Dr. Ko. Ang kanyang tingin ay napunta sa puting pader sa harap namin. 5 taon na ang nakakalipas. May isa pang babae na dinala sa ospital na ito ni Sian. Parehong-pareho ang kaso. Sabi niya, nadulas daw sa master bathroom. Dumating siyang comatose at hindi na kailanman nagising. Parang huminto ang tibok ng puso ko sandali. Ang pangalan niya ay Kim. Kim Chiu. Pagpapatuloy ni Dr. Ko, ang boses ay nanginginig sa suppressed emotion. "Siya ang tanging kapatid ko, ang unang asawa ni Sian. Parang tinamaan ako ng kidlat sa gitna ng sikat ng araw. Kaya naman pala, ang mga chismis tungkol sa biglaang pagkamatay ng unang asawa ni Sian ay totoo, at siya ay kapatid ng doktor na nasa harap ko ngayon. Kaya pala takot na takot si Sian. Nakatagpo niya ang bayaw ng babaeng namatay sa kanyang mga kamay. Nakadestino ako sa ibang bansa noon." Kwento ni Dr. Ko. "Hindi ako nakabalik agad para iligtas si Kim. Tumanggi si Sian sa autopsy. Nagbayad siya ng mga tao para mabilis itong mailibing, gamit ang dahilan ng relihiyon at privacy.
Wala akong matibay na ebidensya noon. Hinala lang na araw-araw na nagniningas sa puso ko. Tumingin ng direkta si Dr. Ko sa akin. Ang kanyang mga mata ay basa, pero nagniningning sa matinding determinasyon. Nabigo akong iligtas ang kapatid ko, Mrs. Limuy, pero isinusumpa ko sa Diyos. Hindi ko hahayaang saktan pa ni Sian ang isa pang babae sa parehong paraan. Ligtas ka rito ngayong gabi. Idadiagnose kita na may mild concussion, kaya kailangang ma-admit ka ng kahit 3 araw man lang. Bibili tayo ng oras. Pinisil niya ang kamay ko sandali, na parang ipinapasa ang kanyang lakas. Pero kailangan mong mangako sa akin ng isang bagay. Kailangan mong maging matapang. Hindi tayo pwedeng depensa lang. Kailangan nating lumaban, dahil ang halimaw na tulad ni Sian ay hindi hihinto hanggat hindi napapahinto ng puwersa. Tumango ako ng matatag, pinunasan ang huling bakas ng aking mga luha. Ngayong gabi, sa malamig na ER room na ito, isang sikretong alyansa ang nabuo. Hindi na ito sa pagitan ng doktor at pasyente, kundi sa pagitan ng 2 biktima na sumisigaw ng hustisya. Ang pakikipagsabuatan sa isang espesyalista sa emergency room ay parang pagpaplano ng isang kudeta sa loob ng barangay hall. Nakakakaba, pero may kakaibang pakiramdam ng seguridad. Mabilis na kumilos si Dr. Ko. Gumawa ng medical strategy na parang script sa pelikula kaysa sa healthcare procedure. Nagsulat siya sa medical chart ng seryoso, na parang nagko-compute ng komplikadong math formula, pero sa totoo lang ay gumagawa lang siya ng kwento para manatili ako rito ng matagal. Mild concussion at pelvic trauma ang ilalagay natin, bulong niya. Ang mga mata ay nasa papel pa rin, ang kamay ay mabilis na gumagalaw. Ito ang pinakamabisang dahilan. Hindi pwedeng masyadong gumalaw ang pasyente, at kailangan ng close observation. At ang pinakaimportanteng bahagi, hindi ka pwedeng iuwi laban sa medical advice dahil sa panganib ng secondary brain hemorrhage. Ang salitang brain hemorrhage ay nakakatakot pakinggan para sa isang karaniwang tao, at iyon ang pangunahing sandata namin para takutin ang kaduwagan ni Sian. Tumango lang ako ng masunurin parang isang huwarang estudyante. Hinahayaang isulat ng doktor na ito ang aking tadhana habang daladala ang kanyang matagal ng hinanakit. Napaka-ironic. Dati ay nagmamakaawa ako kay Sian. Napayagan akong lumabas ng bahay para lang bumili ng groceries. At ngayon ay nagmamakaawa ako sa isang doktor na ikulong ako sa loob ng kwarto sa ospital. Talagang may madilim na biro ang buhay. Inayos ni Dr. Ko ang kanyang puting gown. Huminga ng malalim. At pinalitan ang kanyang ekspresyon mula sa mainit at may malasakit patungo sa malamig at propesyonal. Handa na siyang harapin ang halimaw na naghihintay sa labas ng kurtina. Tandaan mo, Mrs. Limuy, ang huling bilin niya bago tumalikod. Nahihilo ka pa rin, nasusuka, at hindi mo naaalala ang mga detalye ng nangyari. Hayaan mong ako ang maging kalasag mo. Ang tunog ng matatag na yabag ni Dr. Ko ay humina, at ang tunog ng paghawi ng kurtina ay hudyat ng pagsisimula ng ikalawang yugto ng labanang ito sa isip. Mula sa likod ng manipis na berdeng telang naghihiwalay sa amin, pinakinggan ko ang bawat tunog. Agad na sumugod si Sian ng mga tanong, pagkakita pa lang sa doktor. Ang boses niya ay balisa, ang tono ay pabago-bago, parang isang taong nahuli sa pangungopya sa exam. Doktor, kamusta siya? Magiging okay ba ang asawa ko? Pwede na ba siyang umuwi? May private doctor ako sa bahay, na may kumpletong gamit. Doon na lang siya gagamutin. Sinusubukan ni Sian na dominahin ang pag-uusap. Ginagamit ang kanyang yaman at koneksyon bilang pambato. Umaasang masisilaw ang doktor na ito sa kanyang pera. Pero si Dr. Ko ay hindi ang tipo na pwedeng mabili ng mga pangako ng marangyang pasilidad o makapal na sobre. Narinig ko ang kalmado at patag na boses ng doktor sa pagsagot. Bawat pangungusap ay parang sampal sa mukha ni Sian. Mr. Limuy, ang asawa mo ay nakaranas ng matinding tama sa ulo at balakang. May mga senyales ng concussion. Ang pag-uwi sa kanya ngayon ay paglalagay sa panganib sa kanyang buhay. Kung ipipilit mo, pwede kang pumirma ng waiver laban sa medical advice. Pero tandaan mo, kung may mangyari sa daan o sa bahay, ito ay magiging kapabayaan mo at pwedeng maging legal na usapin. Ang banta ng legal na usapin ang naging checkmate para kay Sian. Para sa isang taong obses sa kanyang reputasyon, ang batas at ang pulisya ay 2 bagay na dapat iwasan na parang nakakahawang sakit. Nagkaroon ng katahimikan sa hallway ng ER, ng ilang segundo na parang walang katapusan. Siguro ay nagko-compute si Sian ng pros at cons sa loob ng kanyang ulo. Naiisip ko na ang mukha niya ngayon, namumula,
Pinipigilan ang galit na hindi niya mailabas. Ang mga mata ay gumagala. Naghahanap ng paraan para makatakas. Cornered na siya. Sa isang banda. Gusto niya akong iuwi para makontrol ulit. Sa kabilang banda, takot siyang makaharap si Doktor Ko na nakakaalam ng kanyang madilim na nakaraan. Sa wakas, narinig ulit ang boses ni Sian. Sa pagkakataong ito ay mas mahina na, parang gulong, na unti-unting nawawalan ng hangin. Sige, gawin niyo ang pinakamabuti. Gusto ko siya sa pinakamagandang kwarto. Isang first class suite. Hindi. Iyong pinakamahal na kwarto sa ospital na ito. Huwag niyo siyang isama sa ibang pasyente. Ang paghiling ng luxury room ay hindi dahil sa pagmamahal niya sa akin, kundi dahil sa paranoia. Ayaw niyang may kasama akong ibang pasyente na baka maging palakaibigan at makakausap ko. Takot siya na baka magtapat ako sa katabi ko tungkol sa hobby ng asawa ko na manakit sa loob ng bahay. Gusto niya akong isolate kahit sa ospital. Mabilis na pumayag si Doktor Ko. Marahil iniisip na mas ligtas at mas kalmado ako sa isang private room. Sige po. Ihahanda na ang kwarto. Pakiasikaso na lang po ang administration sa front desk. Sisisguraduhin kong stable na si Mrs. Limuy bago siya ilipat. Pagkatapos ng debating iyon, bumalik ang mga nurse para ilipat ako sa inpatient room. Ang biyahe mula ER, patungo sa itaas na palapag, ay parang isang maliit na victory parade para sa akin. Itinulak ako sa tahimik na hallway ng ospital, habang pinagmamasdan ang mga ilaw sa kisame. Wala si Sian na mahigpit na humahawak sa kamay ko. Walang mga galit na salita, walang nakakatakot na tingin, kundi ang tunog lang ng gulong ng stretcher at isang nurse na mahinang naghuhum. Pagdating namin sa kwarto, halos matawa ako sa luho nito. Mukha itong suite sa 4-star hotel kaysa sa lugar para sa mga may sakit. May malambot na sofa, mini fridge, malaking flat-screen TV, at malapad na bintana nakita ang mga ilaw ng lungsod. Talagang ginastusan ni Sian ang lahat para sa kanyang ego at privacy. Nang matapos ang nurse sa pag-aayos ng aking IV at iniwan akong mag-isa, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Sian. Wala na siyang bakas ng taranta. Ang mukha niya ay balik na naman sa dati patag. Ang maskara ng kanyang dangal ay perpekto na namang nakasuot. Naglakad siya sa loob ng kwarto. Tinitingnan ang banyo, ang mga aparador, pati sa likod ng kurtina. Parang isang detective na naghahanap ng listening devices. Nang masiguradong ligtas ang kwarto, lumapit siya sa aking kama. Tumayo siya sa ibabaw ko. Ang tingin niya ay hindi puno ng pagmamahal, kundi isang malamig na pagsusuri. Ivana, tawag niya ng mahina. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata. Ginagamit ang mahina at lito na ekspresyong pinraktis ko. Sian. Mahinang sagot ko. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Ang amoy ng kanyang mahal na pabango ay humalo sa amoy ng kanyang malagkit na pawis dahil sa kaba. Wala kang gagawing kalokohan dito. Huwag kang magsasabi ng kahit anong kakaiba sa mga doctor o nurse, lalo na doon sa doktor kanina. Matigas niyang itinuro ang pinto gamit ang kanyang daliri. Tandaan mo, ang imahe ko ang lahat sa akin. Kung may lumabas na tsismis sa bibig mo, alam mo ang kahihinatnan. Ang banta ay tunog klise, parang linya sa cartoon villain. Pero alam kong seryoso siya. Masakit, Sian. Daing ko, iniiba ang usapan. Ayaw ko nang makipagtalo. Gusto ko lang siyang umalis. Umungol lang si Sian sa inis, na parang ang sakit na nararamdaman ko ay isa lang pakana para pahirapan ang buhay niya. Na totoo naman, sa isang banda. Tumayo siya ng tuwid. Inaayos ang kanyang gusot na suit. Kailangan kong umuwi sandali. Kukuha lang ako ng pamalit na damit at aasikasuhin ang trabaho. Babalik ako bukas ng umaga. Huwag mo ring subukang bumangon sa kamang ito. Matapos siguraduhin na ang cellphone ko ay nakalagay sa mesa na malayo sa akin, sa wakas ay umalis na siya. Ang tunog ng matigas na pagsasara ng pinto ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong gabi. Mag-isa na ako. Talagang mag-isa sa isang malamig at tahimik na kwarto. Walang security cameras na nakatitig sa akin mula sa sulok ng kisame. Walang kakatwang curfew. Pinanood ko ang pagpatak ng IV fluid. Isa-isang binibilang ang mga sandali ng aking kalayaan. Binigyan ako ni Doktor Ko ng 3 araw. 3 araw para planuhin ang susunod kong hakbang. 3 araw para malaman kung ano talaga ang nangyari kay Kim, ang kawawang unang asawa. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Kahit pagod na ang katawan ko, ang isip ko ay lumilipad sa nakaraan.
Inaalala ang bawat kakaibang detalye sa aming bahay na dati ay binaliwala ko lang. Noong bago pa lang kaming kasal at lumipat sa bahay ni Sian, may nahanap akong lumang gintong hikaw sa siwang ng cabinet sa banyo. Noong oras na iyon, sabi ni Sian, ay sa yumaong nanay niya raw iyon. Pero ngayon, matapos marinig ang kwento ni Dr. Ko, nagsitaasan ang mga balahibo ko sa braso. Paano kung kay Kim iyon? At bakit obses si Sian sa pagpapanatiling tuyo at malinis ang sahig ng banyong iyon? Kahit isang patak lang ng tubig ay nagagalit na siya. Nagsimulang mabuo ang isang nakakatakot na puzzle sa isip ko. Ang master bathroom sa bahay namin ay hindi lang lugar para maligo. Isa itong crime scene na maingat na nilinis. Akala ni Sian ay nabura na niya ang lahat ng ebidensya. Pero nakalimutan niya na ang krimen ay parang patay na daga na nakatago sa kisame. Kahit gaano karaming pabango ang i-spray mo, lalabas at lalabas pa rin ang baho nito. At ngayon ko palang ito naaamoy. Biglang may mahinang kumatok sa pinto ko na nagpaigtad sa akin at halos mahila ang aking IV line. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Bumalik ba si Sian? Nakalimutan ba niya ang wallet niya? O baka nagbago ang isip niya at nagdesisyon na kaladkarin ako pauwi ngayong gabi? Dahan-dahang bumukas ang pinto at sumungaw ang ulo ni Dr. Ko. Mukha siyang pagod na may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, pero ang kanyang mahinang ngiti ay nandoon pa rin. Pasensya na sa istorbo ng ganitong oras, Mrs. Limoy. Bulong niya habang dahan-dahang pumasok at maingat na isinara ang pinto sa likod niya. Hindi siya nagtitingin sa akin bilang pasyente. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit na nakatuping papel mula sa bulsa ng kanyang gown. Nakauwi na si Sian. Nakita ko ang sasakyan niya na umalis na sa hospital grounds. Report niya na parang isang secret agent. Mabilis niyang isiningit ang papel sa ilalim ng aking unan. Ito ang personal cell number ko, at ang address ng isang safe house na pinapatakbo ng kaibigan ko, kung sakaling pumalya ang plano natin. Tumingin siya sa akin ng mataman. Bukas, gagawan kita ng schedule para sa head scan. Matatagal iyon at hindi papayagan si Sian sa loob ng kwarto. Doon tayo makakapag-usap ng mas malaya. Ngayon, magpahinga ka muna. Kailangan mo ng lakas. Ang kaaway natin ay hindi ordinaryong tao. Isa siyang baliw na nagkukunwaring matino. Pagkaalis ni Dr. Ko, kinapa ko ang papel sa ilalim ng aking unan. Magaspang ang texture nito sa aking mga daliri. Pero mas mahalaga pa ang pakiramdam nito kaysa sa titulo ng lupa. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sa pagkakataong ito ay pilit na talagang matutulog. Sa labas ng bintana, nagniningning ang mga ilaw ng lungsod na parang nagbibigay ng pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taong impyernong pagsasama, nakaramdam ako ng liwanag. Hindi na ako isang sunod-sunurang asawa na naghihintay na masampal. Ang pangalan ko ay Ivana. At kasisimula ko palang magdeklara ng giyera. Ang sikat ng araw sa umaga na tumatagos sa makapal na kurtina ng ospital ay mas mainit kaysa sa yakap ng asawa ko sa loob ng huling 5 taon. Nagising akong naninigas ang buong katawan. Pero ang puso ko ay parang lobo na pinakawalan sa langit. Walang sigawan para sa kape. Bilang alarm clock, walang bagsak ng pinto o reklamo tungkol sa alikabok sa vanity table. Mayroon lang mahinang ugong ng aircon at huni ng mga ibon sa labas ng bintana sa ika-5 palapag. Panandalian kong nakalimutan na isa akong asawang nagkukunwaring may concussion. Pakiramdam ko ay isang reyna na nagbabakasyon. Maliban na lang sa ang mga katulong ko ay naka-scrub suit at ang almusal ay walang lasa at walang asin. Ang kapayapaan ng umaga ko ay nawasak nang bumukas ang pinto at pumasok si Sian na bihis na bihis. May dala siyang container mula sa isang sikat na gourmet deli at ang amoy nito ay kumalat sa buong kwarto. Ito ang amoy ng kilalang chicken noodle soup. Iyong tipo na pinipilahan ng mga tao ng ilang kanto para lang makabili. Good morning, darling. Bati niya ng may malapad na ngiti na mukhang pilit na parang may mga kable na humihila sa gilid ng kanyang labi. Ipinatong niya ang container sa mesa, lumapit sa akin at binigyan ako ng mabilis na halik sa noo. Parang humalik lang sa pader malahalamig at walang emosyon. Ipinagdala kita ng paborito mong soup. Siguradong matabang ang pagkain sa ospital, di ba? Ayokong pumapayat ang asawa ko. Baka isipin ng mga tao na hindi kita inaalagaan mabuti. Kita nyo na, kahit pagdating sa pagkain, ang iniisip pa rin niya ay kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Binuksan niya ang container at isinalin sa isang ceramic bowl
Nadala rin niya kung saan. Halika na, susubuan kita, sabi niya, habang may hawak na kutsara. Gusto ko sanang tumanggi. Pero ang pagtanggi kay Sian, kapag nasa model husband mode siya, ay paghahanap lang ng gulo. Kaya ibinuka ko ang aking bibig. Tinatanggap ang bawat subo ng sopas, na biglang parang naging mapait na gamot ang lasa. Habang sinusubuan niya ako, pinupunasan niya pa ang gilid ng labi ko gamit ang napkin, eksaktong parang tatay na nag-aalaga sa anak sa daycare. Kung may papasok na nurse noon, siguradong matutunaw sila sa makikita nilang pagkaromantiko ni Mr. Lim Uy. Sa totoo lang, idinidiin niya ang kutsara sa ngipin ko, na halos magdugo ang gilid ng aking gilagid sa sakit. Darating ang business associate ko mamayang hapon para bumisita. Kailangan magmukha kang fresh. Narinig mo ba? Bulong niya sa pagitan ng mga subo. Halos mabulunan ako. Pero Sian, sabi ni Dr. Ko, kailangan ko ng complete rest. Bakit ka tumatanggap ng bisita? Reklamo ko ng mahina. Nanlisik ang mata ni Sian sandali bago pilit na ngumiti ulit. Nakakahiya kung tatanggihan ko siya, darling. Importante siyang tao. Ngumiti ka na lang. Huwag kang masyadong magsasalita. Ako na ang magpapaliwanag ng lagay mo. Tatango-tango ka na lang. Parang iyong asong gumagalaw ang ulo sa dashboard ng sasakyan. Napalunok na lang ako. Kahit pala may sakit ako, kailangan ko pa ring maging dekorasyon para sa kanyang mga business deals. Talagang pambihira ang dedikasyon ni Mr. Lim Uy sa kanyang imahe. Ang almusal na parang torture ay natapos din nang may kumatok at pumasok si Dr. Ko kasama ang dalawang nurse. Biglang tumigas ang mukha ni Sian parang batang nahuli ng teacher. Ngumiti ng maayos si Dr. Ko sa aming dalawa. Pero ang mga mata niya ay may sikretong senyales sa akin. Good morning. Kamusta ang tulog mo, Mrs. Limuy? Tanong niya ng magalang. Bago pa ako makasagot, hinarap niya na si Sian. Mr. Limuy, gaya ng napag-usapan, ngayong umaga ay gagawin natin ang full head scan. Ang mga gamit ay nasa ibaba sa special radiology suite. Agad na tumayo si Sian, handang sumama. Sasama ako sa kanya, Doktor. Pasensya na po, sir. Hindi po maaari. Ang radiology area ay isang sterile at high radiation zone. Bawal ang mga kasama, maliban sa mga medical personnel na may espesyal na protective gear. Pwede po kayong maghintay dito o sa guest lounge sa lobby. Maaaring matagalan ng procedure, mga 1 hanggang 2 oras, dahil sa pila at sa paghahanda ng contrast dye. Ang paliwanag na iyon ay tunog siyentipiko at nakakatakot para sa isang ordinaryong tao. Ang salitang high radiation ay naging sapat na para bawasan ang tapang ni Sian. Takot na takot siya na magkasakit o kahit anong bagay na makakasama sa kanyang mahal na katawan. Ah, ganoon ba? Delikado pala sa mga taong malulusog? Tanong ni Sian, nang may pag-aalinlangan. Sobrang delikado po, sir. Pwedeng makaapekto sa fertility at sa blood cell health kung ma-expose ng walang proteksyon, sagot ni Dr. Ko ng seryoso. Sigurado akong pinipigilan niya lang ang tawa habang nakikita ang mukha ni Sian na mas lalong pumuputla. Sige, dito na lang ako maghihintay. Doktor, pakialagaan ang asawa ko. Siguraduhin mong walang kahit isang galos na madaragdag sa kanya. Banta ni Sian, natunog katawa-tawa dahil marami na akong galos dahil sa kanya. Ang biyahe papuntang radiology department ang naging pinakamasayang lakad ko sa buong taon dahil wala si Sian na nakabuntot sa akin parang linta. Nakakahinga ako ng maluwag. Naglakad si Dr. Ko sa tabi ng aking stretcher. Pinanatili niya ang kanyang profesional na anyo hanggang sa makapasok kami sa private elevator para sa mga pasyente at sumara ang pinto. Nang kaming dalawa na lang ang nandoon, nasa kabilang elevator naman ang nurse dala ang mga gamit lumuwag ang balikat ni Dr. Ko. Ang galing talagang umarte ni Mr. Lim Uy, komento niya habang umiiling. Kanina, tinanong pa niya ang nurse kung okay lang ba ang dala niyang sopas para sa pasyente, kahit na nasubuan ka na niya ng kalahating bowl. Talagang ibang klase ang paninindigan niya sa kanyang imahe. Nakatingin kami sa radiology prep room, isang maliit at malamig na kwarto na puno ng computer monitors. Hindi ako dinala ni Dr. Ko sa malaking maingay na scanning machine. Sa halip, ipinarada niya ang aking stretcher sa isang sulok na natatakpan ng makapal na kurtina bago kumuha ng upuan at naupo sa harap ko. Naging seryoso na naman ang mukha niya. Binuksan niya ang isang makapal na folder na dala niya. Mrs. Limuy, mayroon tayong mga 45 minuto bago kita kailangang ibalik sa itaas. May gusto akong ipakita sa iyo. Naglabas siya ng ilang x-ray films.
Hindi ito mga bagong scan ng ulo ko, kundi parang mga luma na o marahil ay sa ibang tao. Ito ang x-ray mo na kinuha ko ng palihim noong unang gabi mo rito sa ER kahapon, mahinang sabi niya. Itinuro niya ang bahagi ng ribcage sa film. Nakikita mo ba ang manipis na linyang ito? Ito ay isang peklat ng bali sa tadyang. Mga 1 o 2 taon na ang tanda nito. Kumabog ang puso ko. Tama siya. 2 taon na ang nakakalipas. Sinipa ako ni Sian ng napakalakas na halos 1 linggo akong hirap huminga. Hindi ako pumunta sa doktor noon. Uminom lang ako ng painkiller at nag-compress ng yelo habang umiiyak sa banyo. At ito, sabi niya habang itinuturo ang braso ko, may hairline fracture sa ulna. Ito ay mga medical proof, Mrs. Limuy. Ang katawan mo ay parang mapa ng pagpapahirap. Hindi ito resulta lang ng pagkakadulas kahapon ng hapon. Naluha na naman ako habang nakikita ang itim at puting patunay ng aking sariling paghihirap. Nakakatakot makita kung gaano nakapinsala ang loob ng aking katawan, habang sa labas, ay pilit kong ipinapakitang perpekto ang lahat, para matakpan ang kahihiyan ng aking asawa. Doktor, kung may ebidensya na po kayo, bakit hindi na lang tayo pumunta sa pulis ngayon na? Tanong ko ng may pag-asa. Gusto ko nang tapusin ang lahat ng ito sa mismong sandaling ito. Umiling ng dahan-dahan si Dr. Ko. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Hindi pa sapat ito, Mrs. Limuy. Ang abogado ni Sian ay parang linta sa dulas. Pwede nilang sabihin na may brittle bone disease ka, o sadyang lampa ka lang, at laging nahuhulog sa bahay. Kung walang saksi o recording ng mismong pangyayari, pwedeng mabaligtad ang sitwasyon at kasuhan pa tayo ng defamation. At kapag nangyari iyon, ibabalik ka sa bahay na iyon, at magiging kapareho na ang tadhana mo sa kapatid kong si Kim. Ang pangalang Kim ay muling nabanggit, na nagpalamig lalo sa kwarto. Si Kim ay may mga katulad na pinsala rin. Kwento ni Dr. Ko, ang tingin ay parang malayo. Madalas siyang magreklamo ng sakit sa likod, sakit sa kamay, pero laging sinasabi na nabunggo lang siya sa mesa o nahulog sa hagdan. Tanga ako noon, dahil naniwala ako sa kanya. Akala ko talaga ay lapitin lang siya ng sakuna. Tapos, 1 linggo bago siya mamatay, tinawagan niya ako sa kalagitnaan ng gabi. Sabi niya ay natatakot siya. Sabi niya, kakaiba na raw ang ikinikilos ni Sian, kinakausap ang sarili tungkol sa paglilinis ng mga mantsa. Lumapit si Dr. Ko. Ang boses ay naging pabulong, na parang may kasabwat. Sabi ni Kim, may itinago raw siyang insurance policy sa bahay na iyon. Hindi pera, kundi isang bagay na titiyak na hindi siya sasaktan ni Sian kapag nahanap ito. Pero sa kasamaang palad, namatay si Kim bago pa niya masabi kung ano iyon o kung saan niya itinago. Sabi ni Sian ay nadulas daw si Kim sa banyo, tumama ang ulo sa lababo, at nagkaroon ng massive hemorrhage. Case closed. Napakuyom ang mga kamay ni Dr. Ko sa kanyang mga tuhod hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ibig niyo pong sabihin, ang bagay na iyon ay nasa bahay ko pa rin? Tanong ko, nanlalaki ang mga mata. Malamang na nandoon pa. Oo, sagot ni Dr. Ko ng matatag. Si Sian ay ang tipo ng taong paranoid, pero makakalimutin. Kung nahanap niya na iyon, siguradong sinira na niya iyon, at tahimik na namumuhay ngayon. Pero tingnan mo siya ngayon, takot na takot siya, tuwing nakikita niya ako. Balisa siya, laging nakamasid sa iyo. Ibig sabihin, maaaring hindi pa niya ito nakikita, o takot siyang ikaw ang makakita. Ang bagong misyon na ito, ay parang mas mabigat kaysa sa pagpapanggap lang na may sakit. Kailangan kong maging detective sa loob ng lungga ng kalaban. Ano? Anong dapat kong hanapin, Doktor? Napakalaki ng bahay na iyon, tanong ko ng may kawalang pag-asa. Nag-isip sandali si Dr. Ko. Mahilig magsulat si Kim. May diary siya. Nagsusulat ng mga liham, kahit ano. At may kakaiba siyang habit. Gusto niyang magtago ng mga mahahalagang bagay sa mga lugar na madalas makita pero hindi napapansin. Isang lugar na maliwanag pero madilim. Maliwanag pero madilim? Ulit ko ng lito. Anong klaseng bugtong iyon? Hindi ko rin lubos na naiintindihan, Mrs. Limuy. Iyon ang mga huling salita niya sa akin sa telepono. Kuya, kapag wala na ako, tingnan mo sa lugar, na pinakamaliwanag, pero pinakamadilim din, para kay Sian. Tiningnan ni Dr. Ko ang kanyang relo. Tapos na ang oras natin. Kailangan na nating bumalik sa itaas, bago pa maghinala si Sian. Tandaan mo, Mrs. Limuy, ang pangunahing misyon mo pag-uwi mo ay hanapin ang iniwan ni Kim.
Ito lang ang susi para maipakulong si Sian habang buhay. Ang biyahe pabalik sa kwarto ko ay kakaiba na ang pakiramdam. Bumaba akong biktima na natatakot, pero bumalik akong secret agent na may misyon. Kumakabog ang puso ko, hindi sa takot, kundi sa adrenaline. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa ikalimang palapag, nakita ko si Sian na nakatayo sa harap ng kwarto ko, inis na itinatapik ang kanyang paa. Nakasimangot siya. Nang makita niya kami, agad siyang sumugod. Ang tagal niyo. Sabi mo 1 oras lang, magdadalawang oras na. Anong ginawa niyo sa ibaba? Mahaba po ang pila, sir. May dumating na emergency trauma case mula sa aksidente, sagot ni doktor. Kunang hindi man lang kumukurap. Umungol lang si Sian. Tiningnan ako ng may pagdududa. Ang mga mata ay parang sinusuri ang mukha ko para sa anumang tanda ng pagtataksil. Wala ka namang sinabing hindi dapat doon sa ibaba, di ba? Bulong niya ng matalas habang inililipat ako ng mga nurse pabalik sa kama. Umiling ako ng mahina, ginagamit ang aking inosente at parang walang alam na mukha. Anong sasabihin ko? Sian, tulog lang ako sa buong procedure. Nakakahilo kasi. Tinitigan ako ni Sian, nang matagal bago huminga, nang malalim sa ginhawa. Wala siyang kamalay-malay na sa likod ng mukha ng asawang ito, na tila walang muwang ay isang utak na nagpaplano ng kumpletong pagbagsak ng kanyang perpektong buhay. Ang Cold War, sa pagitan namin, ay kaka-level up lang. Hindi pa lumulubog ang sikat ng araw sa hapon, pero ang hangin sa kwarto ng ospital ay kasing lungkot na ng langit bago bumagyo. Gaya ng ipinangako, o mas tamang sabihing banta ni Sian kaninang umaga, dumating nga ang kanyang VIP guest. Ang pangalan niya ay Mr. Harrington, isang business associate na may malaking tiyan at tawa na napakalakas na yumanig sa mga bintana. May dala siyang basket ng prutas na napakalaki, puno ng mga imported na prutas na marahil ay kasing mahal na ng sahod ng isang empleyado sa isang buwan. Sinalubong siya ni Sian sa paraang nakakasuka sa sobrang pagpapakumbaba. Yumuko siya ng may paggalang, nakipagkamay ng mahigpit, at nagsuot ng pinakamagandang ngiti sa buong mundo. Ang maskara ng mapagmahal na asawa at matagumpay na negosyante ay perpektong nakasuot ng walang kahit isang bitak. Oh, Mrs. Limuy, sana ay gumaling ka agad. Nagulat talaga ako nang mabalitaan kong nahulog ka. Napakasuwerte mo na mayroon kang maalagang asawa gaya ni Mr. Limuy. Sabi ni Mr. Harrington ng inosente. Nakagawa lang ako ng isang manipis at peking ngiti na parang naninigas sa aking pisngi. Gusto kong sumuka sa papuring iyon. Kung alam lang sana ni Mr. Harrington na ang maalagang asawang ito ang dahilan kung bakit ako narito. Baka nabulunan siya sa buto ng ubas. Agad namang sumingit si Sian ng may kunwaring pagpapakumbaba. Oh, wala po iyon, sir. Mahal ko ang asawa ko. Hindi ko kayang makita siyang may kahit maliit na galos. Kaya nga humiling ako ng pinakamagandang kwarto para makapagpahinga siya ng maayos. Hindi mahalaga ang pera, basta maging malusog lang ang asawa ko. Sinabi niya ito habang hinahaplos ng dahan-dahan ang ulo ko ang parehong kamay na kumaladkad sa akin sa sahig kahapon. Talagang world-class actor siya. Pagkaalis ni Mr. Harrington, nawala ang ngiti sa mukha ni Sian nang mas mabilis pa sa pagkawala ng pera sa wallet pagkatapos ng sweldo. Agad siyang naupo sa sofa, hinubad ang kanyang kurbata ng padaskol at huminga ng malalim na parang galing sa mabigat na workout. Nakakapagod ang mga ganoong usapan, reklamo niya. Tumingin siya sa akin ng matalas. Magaling ang ginawa mo ngayong araw. Hindi ka masyadong nagsalita. Ganoon dapat ang asawa ng isang prominenteng lalaki. Graceful at masunurin. Huwag mong ipapahiya ang asawa mo. Nanatili lang akong tahimik, nakatingin sa kisame. Sa isip ko, idinagdag ko pa ang isang dahilan kung bakit kailangang makulong ang lalaking ito. Itinuturing niya lang ang asawa niya bilang dekorasyon para sa kanyang career. Parang florera o painting sa dingding. Biglang tumayo si Sian at nagsimulang magpalakad-lakad sa kwarto. Balisa parang uod na nilagyan ng asin. Ayoko rito, bigla niyang sabi, binabasag ang katahimikan. Ang hangin ay parang luma. Masyadong madalas pumasok ang mga nurse. At yung doktor na iyon, kakaiba ang tingin sa akin. Huminto siya sa paglalakad at tumingin sa akin. Agad na kumabog ang dibdib ko. Ang survival instincts ko ay nag-alarm na. Ang isang paranoid na Sian ay ang pinakamapanganib na Sian. Nararamdaman niyang nanganib siya. At kapag nararamdaman niyang nanganib siya, kukunin niya ang kontrol sa pamamagitan ng dahas. Uuwi na tayo bukas ng umaga.
Desisyon niya nang walang pasubali. Halos tumalon ang puso ko palabas ng dibdib ko. Pero Sian, sabi ni Dr. Ko, kailangan ko rito ng 3 araw. Umiikot pa ang ulo ko kapag bumabangon ako. Katwiran ko. Sinusubukang magtunog mahina at kaawa-awa. Mawawasak ang plano ni Dr. Ko kung uuwi ako bukas. Kailangan ko pa ng oras dito para mag-isip o kahit man lang maranasan ang sandaling buhay ng walang takot. Wala akong pakialam sa doktor na iyon, bulong ni Sian. Masyado siyang madaming alam. Nakita ko kung paano siya tumingin sa akin. Wala siyang respeto. Ayokong ginagamot ka ng taong may personal na galit. Huminto siya sa paglalakad at tumingin sa akin. Bukas ng umaga, aayusin ko ang mga papeles. Uuwi tayo. Period. Nang gabing iyon, noong dumating si Dr. Ko para sa routine check-up, ang tensyon sa kwarto ay umabot na sa sukdulan. Nakatayo si Sian na nakapamewang sa tabi ng kama ko. Inilalabas ang dibdib na parang hinahamon ng doktor sa isang duel. Doktor, ihanda mo na ang discharge papers ng asawa ko para bukas ng umaga. Gusto ko na siyang iuwi para sa outpatient care, sabi ni Sian nang walang paligoy-ligoy. Si Dr. Ko, na sinusuri ang aking IV, ay huminto. Tumayo siya ng tuwid, tiningnan si Sian ng kalmado, pero bakas sa mga mata niya ang pagkabigo. Mr. Lim Uy, gaya ng sinabi ko kaninang umaga, hindi pa stable ang lagay ng asawa mo. Ang concussion ay hindi biro. Paano kung magkaroon ng pamamaga sa bahay? May CT scanner ba kayo sa kwarto nyo? Ang debate sa pagitan ng dalawang lalaki ay mas matindi pa sa debate sa telebisyon. Kaya kung kumuha ng private nurse at doctor on call, sagot ni Sian, tumataas na ang boses. May pera ako. Kaya kong bumili ng medical equipment kung kailangan. Ang punto ay hindi na ako komportable na manatili rito ang asawa ko. Mabagal ang serbisyo sa ospital na ito, hindi pasok sa standards ko. Ang klasikong dahilan ng isang mayamang lalaki na wala nang maikatwiran. Sisihin ang serbisyo. Huminga ng malalim si Dr. Ko. Alam niyang talo na siya sa sitwasyong ito. Sa batas, si Sian ang guardian at asawa ko. Kung ipipilit niyang iuwi ako laban sa medical advice sa pamamagitan ng pagpirma ng mga release forms, hindi kami pwedeng pigilan ng ospital ng legal. Sige. Kung iyan ang desisyon mo, sabi ni Dr. Ko sa wakas, mabigat ang boses. Pero kailangan mong pumirma ng statement na tinatanggap mo ang lahat ng panganib. At isa pa, sir, kailangang inumin ang mga gamot na ito sa tamang oras. Kung himatayin ulit si Mrs. Lim Uy, huwag niyo kaming sisisihin. Ngumiti ng may pagtatagumpay si Sian, isang mapang-uyam na ngiti na nagparamdam sa akin na gusto ko siyang batuhin ng unan sa mukha. Ihanda niyo lang ang mga papel. Pwede ko nang pirmahan ngayon din. Matapos lumabas ni Sian sandali para tawagan ang administrative nurse, mabilis na lumapit sa akin si Dr. Ko. Segundo lang ang mayroon kami. Pasensya na, Mrs. Lim Uy. Hindi ko na siya mapipigilan. Bulong ni Dr. Ko nang mabilis. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Masyado na siyang naghihinala. Kung ipipilit ko pa ang pananatili mo, mas magiging mapagmatsyag lang siya, at baka ilipat ka pa sa ibang ospital kung saan pwedeng mabili ang mga doktor doon. Tumango ako ng may pagsuko. Nanunubig ang mga mata. Ang kuta ko ay gumuho na. Bukas ay kailangan ko nang bumalik sa lungga ng Leon, nang mag-isa, nang walang kalasag ng puting gown na ito. Okay lang po, doktor. Siguro ganito talaga ang kailangang mangyari. Kailangan kong bumalik doon para mahanap ang ebidensyang iyon, di ba? Dinukot ni Dr. Ko ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang mobile phone memory card. Makinig ka ng mabuti. Siguradong mayroon kayong lumang cellphone o tablet sa bahay na hindi nyo na ginagamit, di ba? Isalpak mo ang card na ito doon kapag nahanap mo na ang ebidensya. Mayroon itong tracking at auto-recording application na direktang konektado sa computer system ko. Sa sandaling i-activate mo ito, malalaman ko na ang lokasyon mo at kung ano ang nangyayari. Inilagay niya ang maliit na bagay sa aking palad. Itago mo ito sa ligtas na lugar, sa tahi ng iyong damit, kahit saan na hindi mahahawakan ni Sian. At tandaan mo ang bugtong ni Kim, dagdag niya, habang nakatingin ng direkta sa aking mga mata, isang lugar na pinakamaliwanag pero pinakamadilim din. Hanapin mo ang lugar na iyon, Mrs. Limoy. Si Sian ay mahilig sa kalinisan at kontrol. Hindi niya ibabaon ng ebidensya sa bakuran o itatapon sa ilog. Masyado siyang takot na mahanap ito ng hindi sinasadya. Itatago niya ito malapit sa kanya.
Sa lugar na mababantayan niya araw-araw, pero walang ibang maghihinala. Ang tunog ng mga yabag ni Sian ay papalapit na mula sa hallway. Agad na umatras si Dr. Ko at bumalik sa kanyang propesyonal na tindig. Magpahinga ka ng mabuti. Magiging nakakapagod ang biyahe pa uwi bukas. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog kahit saglit. Hawak-hawak ko ang maliit na memory card ng napakahigpit na halos pagpawisan na ang aking palad. Ang bagay na ito, nakasing liit lang ng kuko, ang tanging tulay sa pagitan ko at ng hustisya. Bukas ng umaga, muli akong magiging bilanggo sa sarili kong tahanan. Makikita ko na naman ang mga malamig na mukha ng mga guwardiya, mararamdaman ang lamig ng sahig na marmol, at pagsisilbihan ang halimaw na si Sian. Pero sa pagkakataong ito, may nagbago na. Hindi ako uuwi para sumuko. Uuwi ako bilang isang espiya. Uuwi ako para hukayin ang libingan ng career at kalayaan ng aking asawa. Tinitigan ko ang puting kisame ng ospital. Pinakamaliwanag pero pinakamadilim na lugar. Paulit-ulit kong bulong na parang mantra. Ano ang ibig sabihin nito? Ang garden lamp ba? O ang opisina niya, kung saan laging bukas ang ilaw? Hindi, masyadong simple iyon. Siguradong itinago ito ni Kim sa isang lugar na may kinalaman sa kanyang pagkamatay o sa lugar na naging piping saksi sa kanyang paghihirap. Lumipad ang isip ko sa bawat sulok ng mansyon na iyon, naghahanap ng pahiwatig. Bukas ay magsisimula na ang nakamamatay na larong taguan. At sa pagkakataong ito, ako ang taya. Mahahanap ko rin iyon. Ang biyahe pa uwi mula sa ospital ay parang isang prosesyon sa patay kaysa sa pagbabalik sa isang komportableng tahanan. Sa loob ng marangyang sasakyan na soundproof, ang katahimikan ay kasing kapal na halos marinig ko na ang paghinga ni Sian. Nagmamaneho siya gamit ang isang kamay, relax, na parang kumuha lang ng in-order sa Shopee at hindi ang kanyang maisakit na asawa. Paminsan-minsan ay sumasabay pa siya sa mahinang jazz sa radyo. Samantala, nakaupo ako sa tabi niya. Mahigpit na hawak ang aking handbag na parang isang salbababa sa gitna ng bagyo. Pinagmamasdan ko ang mga siksikang kalye sa labas. Nakikita ang mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Malayang tumawa. Malayang kumain ng fishball sa tabi ng kalsada. Malayang maging tao. Nakaramdam ako ng urge na tumalon palabas, gumulong sa kalsada, at tumakbo ng mabilis hanggat kaya ko. Pero syempre, sa sakit ng mga tadyang ko, at sa mga pintong automatikong nakalock, isa lamang itong kahibangan. Ang matatayog na bakal na gate ng aming bahay ay bumukas. Ang automated motor ay sumasalubong sa hari at sa kanyang paboritong bihag. Ang bahay ay katulad pa rin ng dati. Nang iwanan ko ito marangya, nakapinta ng puti na may malalaking poste. Pero ngayon, ang bahay ay may ibang aura na sa aking mga mata. Dati ay tinitingnan ko ito bilang isang palasyo. Ngayon ay nakikita ko na ito bilang isang hindi pa nareresolbang crime scene. Sina Manny at Maria, ang aming kasambahay, ay nakatayo na sa porch para salubungin kami. Nakayuko ang kanilang mga ulo, hindi nangangahas, na tumingin kay Sian. Kawawa naman sila. Ang magtrabaho sa bahay na ito ay parang nagdidisarma ng bomba. Isang maling galaw, at pwedeng sumabog ang lahat. Dalhin ang bag niya sa itaas. Maghanda ng mainit na tubig, pero huwag sobrang init. At tandaan, wala dapat kahit isang tuldok ng alikabok sa vanity. Utos ni Sian pagkababa pa lang ng sasakyan. Hindi niya na ako tinulungan sa pagkakataong ito. Marahil ay naisip niya na dahil nasa domain niya na ulit siya, hindi na niya kailangang magpanggap na maalagang asawa. Naglakad ako ng dahan-dahan sa likuran niya. Ang mga hakbang ko ay hindi matatag. Sa pagkakataong ito, hindi ito acting. Talagang masakit ang katawan ko matapos ang nangyari. Umakyat kami sa ikalawang palapag, sa master bedroom na sentro ng lahat ng aking bangungot. Sa sandaling sumara ang pinto, ang tunog ng pagpihit ng lock ni Sian ay parang tunog ng gavel ng hukom. Magpahinga ka rito. Huwag kang lalabas ng kwarto, kung hindi naman kailangan. Dadalhin ni Maria ang mga pagkain mo sa pinto, sabi niya ng patag. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kanang kamay, bukas ang palad. Akin na ang cellphone mo. Inaasahan ko na ito. Iniabot ko ang aking cellphone nang may kunwaring pagsuko. Para saan? Sian. Gusto ko sanang ibalita kay mama na nakauwi na ako. Tanong ko nang may tono ng paghingi ng awa, kahit alam ko na ang sagot. Ngumisi lang si Sian nang may halong pangmamaliit. Masama ang radiation ng phone sa paggaling ng utak mo. Saka kailangan mo ng katahimikan. Hindi mo kailangang magbasa ng mga chismis o kakaibang balita. Kung tumawag ang nanay mo,
Ako na ang sasagot. Isinilid niya ang cellphone ko sa kanyang bulsa at naglakad papunta sa pinto. Bago lumabas, lumingon siya sandali. May online meeting ako sa opisina sa ibaba. Kung may kailangan ka, pindutin mo ang intercom sa tabi ng kama. Huwag kang sisigaw. Nakakahiya. Pagkaalis ni Sian, huminga ako ng malalim hanggang sa parang maubusan na ako ng hangin. Nanghina ang mga tuhod ko. Napaupo ako sa gilid ng malaking kama na may sobrang dulas na kumot. Kinapa ko ang sikretong bulsa na mabilis kong tinahi sa aking damit, ang maliit na memory card mula kay Doktor. Ko ay nandoon pa rin. Mainit sa aking balat, ligtas. Ngayon ay nagsisimula na ang tunay na hamon. Tiningnan ko ang malawak na kwarto, ang malaking aparador, ang vanity table, ang bookshelf, at syempre, ang pinto ng sagradong banyo. Saan itinago ni Kim ang kanyang ebidensya? Isang lugar na pinakamaliwanag, pero pinakamadilim din. Ang katagang iyon ay umiikot sa isip ko, parang isang nakakainis na kanta. Sinubukan kong mag-isip, gaya ni Sian pumasok sa kanyang narcissistic at image-obsessed na utak. Gusto ni Sian ang liwanag. Ang bahay ay maliwanag sa bawat sulok, dahil ayaw niya sa dilim. Ayaw niya sa mga sulok na hindi nakikita. Ang pinakamaliwanag na lugar, bulong ko, habang dahan-dahang lumalakad sa loob ng kwarto. Tiningnan ko ang crystal chandelier, sa gitna ng kisame. Maliwanag nga ito. Pero kaya ba ni Kim, na umakyat doon, nang hindi napapansin? Hindi. Lumapit ako sa reading lamp sa tabi ng kama. Masyadong obvious. Ang tingin ko ay napadpad sa malaking vanity table sa sulok, ang lugar kung saan si Sian ay nagtatagal ng ilang oras sa pag-aayos ng sarili. Tinitiyak na walang puting buhok o kulubot na lumitaw. Ang vanity ay may salamin na napapalibutan ng napakaraming bilog na bumbilya na sobrang liwanag, parang sa mga artista. Ito ang pinakamasulaw na bahagi sa kwarto. Kapag binuksan, panandali ang nakakasilaw ang liwanag nito. Baliw si Sian sa salaming iyon. Tatayo siya doon at hahangaan ang sariling refleksyon, at doon nakatago ang irony. Ang isang narcissist na tulad ni Sian, ay nakikita lang ang nasa ibabaw ng salamin ang kanyang sarili. Hindi siya nag-aabala sa kung ano ang nasa likod nito, o kung ano ang humahawak dito. Para sa kanya, ang mundo ay hanggang sa refleksyon niya lang. Iyon kaya ang ibig sabihin ni Kim. Ang pinakamaliwanag na lugar, dahil sa mga ilaw nito. Pero pinakamadilim, dahil hindi nakikita ni Sian, ang lagpas sa sarili niyang anyo. Kabado akong lumapit sa vanity. Binuksan ko ang mga ilaw. Click. Sumabog ang puting liwanag, na nagbigay ng linaw sa aking maputla at pagod na mukha. Hinaplos ko ang makapal na kahoy na frame ng salamin. Matigas ito. Walang awang pwedeng pagtaguan. Walang nakikitang sikretong drawer. Nagsimula na akong mawalan ng pag-asa. Mali ba ako? Ang garden lamp ba ang tinutukoy niya? Bigla, may napansin akong kakaiba. Sa mga hilera ng bumbilya na nakapalibot sa salamin, may isang bumbilya sa ibabang kanang sulok na medyo tabingi, hindi perpektong diretso gaya ng iba. Napaka-subtle nito. Madaling hindi mapansin kung hindi mo talaga titingnan. Lumingon ako sa pinto ng kwarto. Sinisiguradong nakalock pa rin ito, bago nag-focus ulit sa tabinging bumbilya. Nanginginig ang kamay ko, habang hinahawakan ito. Mainit ito, syempre. Kumuha ako ng tissue sa mesa, para protektahan ang aking kamay, at sinubukang dahan-dahang pihitin ang bumbilya pakaliwa. Scrape. Gumawa ito ng tunog, na parang may buhangin sa loob. Natanggal ang bumbilya sa socket nito. At doon, sa loob ng madilim at bakanting socket, may nakita ako. Hindi wire. May kulay itim na sumisilip, naipit sa pagitan ng ceramic base at ng frame na kahoy. Nakuha rin kita, bulong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa takot at excitement. Gumamit ako ng bobby pin para sungkitin ang bagay na iyon. Mahirap. Ang malamig na pawis ay dumadaloy sa aking likod. Kung papasok si Sian ngayon at makikita akong pinapakialaman ang kanyang mahal na vanity, ito na ang katapusan ko. Pinigil ko ang aking paghinga. Pilit na pinapanatiling matatag ang aking mga kamay kahit na ang puso ko ay parang gustong tumalon sa aking lalamunan. Malapit na. Isang maliit na bagay ang nalaglag sa aking palad na may tissue. Isa itong micro SD card, luma na, ang tipo na ginagamit sa mga cellphone noong nakaraang dekada. Maayos pa itong nakabalot sa isang maliit na plastik na lalagyan ng gamot para maprotektahan sa init ng bumbilya. Tinitigan ko ang maliit na bagay sa aking kamay, nang may halo-halong emosyon. Ito ba ang buhay ni Kim? Ang huli niyang boses.
Ito ba ang susi na magbubukas ng pinto ng kulungan para sa asawa ko? Isang henyo si Kim. Itinago niya ang ebidensya ng krimen ni Sian sa harap mismo ng kanyang mukha araw-araw. Tuwing umaga, kapag tumitingin si Sian sa salamin, inaayos ang kurbata at nagmamalaki sa sarili. Wala siyang kamalay-malay na ang ebidensya ng kanyang kasamaan ay nakatingin din sa kanya mula sa likod ng mismong ilaw na nagbibigay liwanag sa kanya. Ang pinakamaliwanag na lugar at pinakamadilim din para sa isang lalaking walang nakikita kundi ang kanyang sarili. Narinig ko ang mabibigat na yabag sa hagdan sa labas ng kwarto. Bigla akong kinabahan. Siguradong sisiyan iyon. Mabilis kong ibinalik ang bumbilya sa socket nito. Pinihit ng padaskol hanggang sa umilaw ulit ito. Hinawakan ko ang bagong nahanap na memory card at isiniksik sa bulsa ng aking pajama. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kama, tumalon sa ilalim ng kumot at itinago ang sarili. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sinusubukang pakalmahin ang aking mabilis na tibok ng puso. Click. Bumukas ang lock. Pumasok si Sian. Anong problema mo, Ivana? Tanong niya nang may pagdududa mula sa pinto. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata. Nagkukunwaring kagigising lang. Sian, wala. Nanaginip lang ako ng masama. Nagulat ako. Sagot ko. Ang boses ko ay talagang nanginginig. Tinitigan ako ni Sian. Nilibot ang tingin sa kwarto, bago huminto sa vanity. Bakit nakabukas ang mga ilaw? Sinong nagbukas niyan? Tanong niya ng malamig. Nakalimutan kong patayin ang mga ilaw sa vanity. Nag-isip agad ako ng dahilan. Gusto ko lang makita ang mukha ko sa salamin. Sandali para tingnan ang pasa. Pero nahilo ako. Kaya bumalik ako agad sa tulog. Nakalimutan kong patayin. Sabi ko. Nagdarasal na sana ay kapanipaniwala ang dahilan ko. Lumapit si Sian sa vanity. Huminto ang tibok ng puso ko nang tumayo siya sa harap mismo ng bumbilya na katatanggal ko lang. Tumingin siya sa kanyang reflection sandali, bago iniunat ang kanyang kamay at pinindot ang switch. Click! Nagdilim ang kwarto. Patayin mo sa susunod. Sayang sa kuryente, reklamo niya bago lumabas ulit. Kukuha lang ako ng maiinom. Huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko ay nanghina ako. Muntik na iyon. Sobrang muntik na. Ngayon ay mayroon na akong 2 memory card. Isa mula kay Dr. Ko, para sa recording, at isa mula kay Kim, na naglalaman ng nakaraan. At ngayong gabi, kailangan kong makahanap ng paraan para pagsamahin ang mga ito para maging sandata na sisira sa buhay ni Sian. Ang gabi sa marangyang bahay na ito ay tila walang katapusan, na parang ang orasan sa dingding ay nag-strike dahil pagod na siyang makasaksi sa aming drama. 2:00 ng madaling araw, tahimik ang buong bahay. Sa tabi ko, mahimbing na natutulog si Sian. Medyo nakabuka ang bibig at naglalabas ng mahinang hilik na nakakairita. Ang hilik na iyon na dati ay nagpapagising sa akin. At nagbibigay ng urge na lagyan siya ng medyas sa ilong, ngayon ay parang theme music para sa aking sikretong misyon. Senyales ito na ang buhay na CCTV sa bahay na ito ay pansamantalang offline. Isang gintong pagkakataon ito na hindi ko pwedeng palampasin. Sa mga galaw na mas mabagal pa sa pagong na may sakit sa likod, lumabas ako sa ilalim ng makapal na kumot. Bawat maliit na langit-ngit ng kutsyon ay nagpapakaba sa akin ng husto. Tiningnan ko si Sian. Bahagya siyang gumalaw, may ibinulong tungkol sa stocks o pera, bago muling nanahimik. Ligtas. Bumangon ako. Ang mga paa ko ay tahimik na tumapak sa makapal na carpet. Hindi ako nangahas na magbukas ng ilaw. Sa tulong ng mahinang liwanag ng buwan na tumatagos sa kurtina, kinapa ko ang bedside drawer. Sa loob ay may isang lumang tablet, matagal nang hindi ginagamit. Dahil sabi ni Sian ay hindi sapat ang linaw ng screen nito. Basura sa mata niya, pero kayamanan para sa akin ngayong gabi. Dinala ko ang tablet sa banyo, ang tanging lugar sa bahay, na may lock sa loob. Naupo ako sa takip ng inidoro. Nanginginig ang mga kamay, habang sinusubukang buksan ito. Masyadong mababa ang battery. Ang icon ay kulay pula, na parang ang sitwasyon ko ngayon sapat na lang para sa huling subok. Dinukot ko sa bulsa ng pajama ko ang 2 maliit na bagay, na iniingatan ko ng husto. Ang memory card mula kay Dr. Ko, at ang nahanap ko sa vanity. Gamit ang mga daliring madulas sa malamig na pawis, isinalpak ko muna ang card ni Kim. Kumurap ang screen, bago nagpakita ng isang folder na may nakakatakot na pangalan. Huwag buksan. Klasikong pangalan para sa isang taong natataranta. Pinindot ko ang folder. Sa loob ay may isang audio file.
Ang petsa ay 5 taon na ang nakakalipas ang mismong araw na namatay si Kim. Nanginginig ang kamay ko habang pinindot ko ang play. May narinig na ingay muna. Bago pumailan lang ang malakas na boses ni Sian, kahit pag ginawa kong pinakamahina ang volume. Akala mo ba maitatago mo ang perang iyon sa akin? Alam kong ipinadala mo iyon sa kuya mo. Iyong pulubing doktor na iyon. Pagkatapos ay narinig ang boses ni Kim na umiiyak. Pamana ko iyon, Sian. Hindi mo iyon pera. Lumala ang pagtatalo. May narinig na nabasag na bagay. Ang matalim na tunog ng sampal. Pagkatapos ay maikling katahimikan. Na sinundan ng isang malakas at mabigat na tunog parang katawan na bumagsak sa sahig. Pagkatapos ay ang mabilis at hinihingal na paghinga ni Sian. Kim! Kim! Gising! Lintek! Huwag kang mamatay ngayon. Ah! Bahala na. Sasabihin ko na lang na nadula siya. Tapos na ang recording. Tinakpan ko ang aking bibig. Pinipigilan ang hikbi na gustong kumawala. Baliw siya. Talagang baliw siya. Pinatay niya ang asawa niya dahil lang sa pamana. At pagkatapos ay kalmado pa siyang gumawa ng alibi sa mismong sandaling namamatay ito. Mabilis kong tinanggal ang card ni Kim at pinalit ang tracking card mula kay Dr. Ko. Agad na nag-activate ang tracking app. May lumitaw na mapa ng bahay sa screen na may kumukurap na pulang tuldok. Nakita ko ang isang option. Send data. Nang walang pag-aalinlangan, kinopya ko ang audio file ni Kim sa memory ng device at sinubukang ipadala ito sa system ni Dr. Ko. Salamat na lang at malakas ang wifi sa bahay. Ang tanging positibong bagay sa mga luho ni Sian. Mabagal ang pag-upload. 10%. 30%. Bilis, dalian mo. Biglang gumalaw ang doorknob ng banyo mula sa labas. Click, click. Nakalock ito. Huminto ang puso ko. Ivana, nandyan ka ba? Ang boses ni Sian ay pauspa sa tulog pero bakas ang hinala. Oo Sian. Masakit ang tiyan ko. Pasigaw kong sagot. Sinusubukang magtunog natural habang hawak-hawak ang tablet ng nanginginig. Ang upload ay nasa 50% pa lang. Sobrang tagal nito. Buksan mo ang pinto. Gagamit ako ng banyo. Utos ni Sian. Tumataas na ang tono. Mabilis na tumakbo ang isip ko. Kung bubuksan ko ngayon, makikita niya ang tablet. Kung hindi naman, sisirain niya ang pinto. Ayaw na ayaw niyang naghihintay. Sandali lang, Sian. Hindi pa ako tapos. Tawag ko. Ang mga mata ko ay nakatutok sa screen. 70%. 80%. Ivana, buksan mo ang pinto na ito ngayon din o gigibain ko ito. Sigaw ni Sian, habang kinakalampag ang pinto. Ang pasensya ng isang narcissist ay kasing nipis lang ng basang tissue. 90%, 100%, upload complete. Kumurap ang berdeng text sa screen. Tagumpay. Na kay Dr. Ko na ang recording. Mabilis kong pinatay ang screen, isinilid ang 2 memory card sa bulsa, at itinago ang tablet sa ilalim ng tumpok ng malilinis na tuwalya sa shelf. Nag-flash ako ng inidoro para sa sound effect, bago binuksan ang pinto nang nanginginig ang kamay. Nakatayo doon si Sian, nakasimangot, nanlilisik ang mga mata sa hinala. Hindi siya pumasok para gumamit ng banyo. Sa halip, tinitigan niya lang ako, sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Anong ginagawa mo doon? Bakit ka pinapawisan? Usisa niya. Sabi ko nga sa iyo, masakit ang tiyan ko. Baka may nakain akong hindi maganda. Sabi ko, habang hawak ang aking tiyan sa isang Oscar-worthy na pag-arte. Umungol lang si Sian, at itinulak ako sa tabi. Pumasok siya sa banyo, pero imbes na pumunta sa inidoro, nilibot niya ang tingin sa kwarto. Ang kanyang predator instincts ay gumagana na naman. Nararamdaman niyang may mali. Ang mga mata niya ay dumaan sa lalagyan ng sabon, sa lababo, at huminto sa tumpok ng mga tuwalya kung saan ko itinago ang tablet. Let's say, may isang sulok ng tablet case na sumisilip dahil sa pagmamadali ko. Naglakad si Sian papunta sa shelf, habang ako naman ay halos hindi na makahinga. Hinila niya ang tuwalya. Nalaglag ang lumang tablet sa sahig. Tiningnan ni Sian ang device, pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang mukha niya ay nagbago sa isang nakakatakot na anyo, hindi na galit na asawa, kundi isang murderer na nahuli sa akto. Pinulot niya ang tablet at binuksan ito. Ang screen ay nagpapakita pa rin ng tracking app ni Dr. Ko na hindi ko na isara agad. Malinaw na nakikita ang mapa ng aming bahay. Ano ito? Bulong niya.
Ang boses ay nanginginig sa galit na pilit nilang kinokontrol. Ihinampas niya ang tablet sa sahig na marmol, hanggang sa mabasag ang screen sa libu-libong piraso. Nakikipagtulungan ka sa doktor na iyon, no? Sigaw niya, habang tumataas ang boses. Sumugod siya sa akin. Isinandal ako sa malamig na pader ng banyo. Anong ipinadala mo sa kanya? Sumagot ka. Sigaw niya. Ang kanang kamay niya ay biglang sumakal sa leeg ko. Nahirapan akong huminga. Nawalan ng hangin ang aking mga baga. Sumagot ka. Gusto mo akong sirain, ha? Wala kang utang na loob. Gusto mong matulad kay Kim? Oo. Ang pag-amin ay lumabas mismo sa kanyang bibig. Habang ang buhay ko ay nasa bingit na, habang humihigpit ang kanyang sakal, nagpumiglas ako. Sinisipa ko ang hangin. Nakita ng aking mga mata ang isang bagay sa salaming shelf sa likuran ni Sian, isang bote ng kanyang extra strong hold aerosol hairspray. Ang kaliwang kamay ko ay kinapa ito sa likuran niya. Bitiwan mo ako. Bulong ko. Hinding-hindi. Mamamatay ka ngayong gabi. Sigaw ni Sian. Parang wala na sa sarili. Gamit ang huli kong lakas, itinutok ko ang spray ng direkta sa kanyang nanlilisik na mga mata at pinindot ng matagal. Ang matapang na kemikal ay sumabog. Tumama ng diretso sa kanyang mukha. Sumigaw si Sian sa sakit. Ang mga kamay niya ay agad na napunta sa kanyang nagniningas na mga mata, kaya nabitawan niya ang leeg ko. Ang mga mata ko. Bumagsak ako sa sahig. Umuubo at humihingal para makakuha ng hangin. Umatras si Sian. Nabunggo ang glass shower door hanggang sa mabasag ito. Pansamantala siyang nabulag. Naalala ko ang isa pa niyang pisikal na kahinaan maliban sa kanyang ego, ang kanyang hika. Mayroon siyang malubhang hika na sumasumpong kapag sobrang galit o kapag nalantad sa mga kemikal. Nagmamadali akong lumabas ng banyo, papunta sa drawer, kung saan niya itinago ang kanyang mga gamot. Nandoon ang kanyang inhaler. Ang maliit na gamit na makakapagligtas ng buhay niya ay nasa kamay ko na. Lumabas si Sian mula sa banyo. Mapula at namumula ang mga mata. Ang kanyang paghinga ay tunog parang sumisipol na takure. Nakita niya akong hawak ang inhaler. Iniunat niya ang kanyang kamay, pilit na kumakapit sa hangin. Nawala na ang boses niya. Tumayo lang ako doon at tinitigan siya. Noong nakaraang taon, siguro ay tumakbo na ako sa kanya. Umiiyak sa pag-aalala. Pero hindi ngayong gabi. Sinipa ko ang inhaler. Dumulas ito sa sahig at nawala sa ilalim ng madilim at makipot na puwang ng aparador. Kunin mo ng mag-isa, Sian, malamig kong sabi. Tiningnan ako ni Sian, nang may hindi makapaniwalang tingin, bago tumingin sa puwang sa ilalim ng aparador. Sinubukan niyang gumapang papunta doon, pero nawalan na siya ng lakas. Bumagsak siya sa carpet, hawak ang kanyang dibdib, humihingal parang isdang wala sa tubig. Sa malayo, narinig ko ang pinakamagandang tunog sa buong mundo, ang wangwang ng sasakyan ng pulis, na papasapit ng papasapit sa aming gate. Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng gate ay ang pinakamagandang kanta na narinig ko sa buong buhay ko. Malakas at magulo, pero pinasaya nito ang puso ko. Sa harap ko, si Sian, ang dakilang amo na karaniwan, ay mas mabagsik pa sa asong tagapagbantay, ay nakahandusay na walang laban sa kanyang paboritong imported na carpet. Ang kanyang paghinga ay tunog maliliit na langit-ngit. Ang dibdib niya ay mabilis na gumagalaw, habang pilit niyang nilalanghap ang hangin, na parang ayaw nang pumasok sa kanyang maruming baga. Ang mukha niya, na namamaga at pula dahil sa hairspray, ay nagmukha siyang parang clown na pumalya sa kanyang stunt. Nakatayo lang ako doon. Pinagmamasdan siya ng walang kahit katiting na awa. Noon ay siguradong nagpanik na ako, at iginawa siya ng salabat, kung mag-ubuman lang siya ng kaunti. Ngayon, pakiramdam ko ay gusto kong kumuha ng merienda, habang pinapanood ang palabas. Biglang kinalampag ang pinto ng kwarto, at pumasok ang ilang armadong pulis, handang harapin ang isang mapanganib na kriminal. Sa likuran nila, lumitaw si Dr. Ko. Ang kanyang puting gown ay humahampas sa hangin. Mukha siyang hero na dumating matapos matalo ang villain. Huwag kayong magpapaputok. Wala na siyang laban. Sigaw ko, itinaas ang aking mga kamay, para ipakita na hindi ako banta. Siniguro ng mga pulis ang kwarto, habang si Dr. Ko, sa kabila ng bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha, ay mabilis na sinuri ang lagay ni Sian. Napaka-ironic. Ang doktor na ang kapatid ay pinatay ng lalaking ito.
Ngayon ay napipilitang magbigay ng first aid para masiguradong hindi mamatay ang killer bago maharap ang hustisya. Bigyan niyo siya ng oxygen. Huwag niyo siyang hayaang mamatay. Masyadong magaan ang kulungan para sa kanya kung mamatay siya ngayon, malamig na sabi ni Dr. Ko sa mga paramedics na sumunod sa kanya. Matapos ma-stabilize ang kanyang paghinga, piniyakan na si Sian. Ang makita ang mga kamay na dati ay nananampal sa akin, na ngayon ay nakagapos na sa malamig na bakal, ay nagbigay sa akin ng saya, na hindi kayang ibigay ng kahit anong shopping spree. Binuhat siya palabas ng kwarto, dumaan sa vanity, kung saan siya laging humahanga sa sarili. Tumingin siya sa akin gamit ang huli niyang lakas, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa matinding galit. Wala kang utang na loob na asawa. Bulong niya. Nginitian ko lang siya ng matamis ang pinakatapat ng ngiti na naibigay ko sa kanya. Hindi ako walang utang na loob, Sian. Pinipitas mo lang ang itinanim mo. Ituring mo na lang na harvest festival ito. Naglakad ako palabas ng kwartong iyon. Tinawid ang pintuan na sa loob ng 5 taon ay naging hangganan ng aking kulungan. Sa ibaba, sina Manny at Maria ay nakatayo parang estatwa malapit sa hagdan, nakanganga ang mga bibig, gulat na makita ang kanilang kagalang-galang na amo, na kinakaladkad ng mga pulis parang ordinaryong magnanakaw. Huminto ako sa harap nila sandali. Maria, pakisabi na lang sa nagtitinda ng gulay bukas, nakanselado na ang order ko ng broccoli, sabi ko nang parang wala lang. Tumango lang si Maria, shock pa rin. Kawawang babae, siguradong kailangan niyang maghanap ng bagong trabaho bukas. Pero kahit paano ay hindi na siya magtatrabaho, nang may takot sa bawat paghinga. Ang mga sumunod na araw ay naging parang bagyo ng mga balita sa TV at interrogations ng pulis, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi ako nakaramdam ng pagod. Ang recording ng boses ni Kim na na-upload ko noong gabing iyon, ay naging parang nuclear bomb na sumira sa buong legal defense ni Sian. Ang kanyang mahal na abogado ay sumuko na rin. Dahil hindi kayang ipagtanggol ang isang client na malinaw na na-record na umaamin sa pagpatay at pang-aabuso sa kasalukuyang asawa. Kasabay ng testimonya ni Dr. Ko at ang medical report ng aking bugbog na katawan, wala nang kawala si Sian. Ang imahe niya bilang model husband na inalagaan niya sa loob ng maraming taon ay gumuho sa lual ng isang gabi, pinalitan ng bagong titulo, ang halimaw na may mukhang anghel. Muling binuksan ang kaso ni Kim, at sa pagkakataong ito, ay hindi na mapapatahimik ang katotohanan ng pera. Hinukay ang labi ni Kim para sa autopsy, at ang resulta ay nagpatunay sa lahat ng hinala ni Dr. Ko. May crack sa likod ng kanyang bungo, hindi tugma sa pagkakadulas, kundi tugma sa tama ng isang matigas na bagay. Ang araw ng sentensya kay Sian, ang naging pinakamataong event sa korte. Nang ihampas ng judge ang gavel, na nagsesentensya sa kanya ng habambuhay na pagkabilanggo, napaiyak si Dr. Ko sa gallery. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi ito romantikong yakap, kundi yakap ng 2 sundalo na nakaligtas sa isang madugong giyera. Salamat, Ivana. Napakadelikado ng ginawa mo. Pero salamat, bulong niya. Natawa ako ng bahagya habang pinupunasan ang aking luha. Walang anuman, doktor. Pero wag niyo nang asahan na magiging pasyente niyo pa ako ulit sa lalong madaling panahon. Natroma na ako sa amoy ng antiseptic. 6 na buwan na ang lumipas mula noong gabing iyon, at ang buhay ko ay nagbago ng 180 degrees. Nakatira na ako ngayon sa isang maliit na apartment sa labas ng lungsod. Medyo natuklap na ang pintura malapit sa sahig, at tumutulo ng konti ang bubong kapag malakas ang ulan. Napakalayo nito sa impyernong luho ng mansyon ni Sian. Walang malamig na marmol, walang nakakasulaw na crystal chandelier, at lalong walang central aircon. Pero alam niyo ba? Ang pagtulog sa manipis na kutson sa sahig ng apartment na ito ay mas mahimbing pa kaysa sa pagtulog sa king-sized bed na kasing mahal ng sasakyan. Nagsimula ako ng isang maliit na catering business. Nagluluto para sa mga opisina at maliliit na handaan. Lumabas na ang galing ko sa pagluluto, na dati ay laging pinupulaan ni Sian dahil masyadong maalat, o kulang sa alat, o hindi maganda ang presentation, ay patok na patok sa mga normal na tao. Nagigising ako tuwing umaga hindi dahil sa takot na malate sa pagplansya ng polo, kundi dahil kailangan kong pumunta sa palengke. Ang amoy ng sibuyas at bawang ang paborito ko ng pabango ngayon. Minsan ay napapaigtad pa rin ako sa tunog ng bagsak ng pinto ng kapitbahay o sa mga taong sumisigaw sa kalye. Ang trauma ay sadyang makulit, parang basurang plastik mahirap matunaw. Pero natututo na akong makipagkasundo rito. Ngayong hapon, nakaupo ako sa porch ng aking apartment,
Umiinom ng mainit at matamis na tsaa gamit ang murang plastik na baso. Ang langit ay may magandang kulay kahel. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text mula kay Dr. Ko. Maikli lang. Inilipat si Sian sa solitary confinement dahil nakipag-away sa rasyon ng pagkain. Natalo siya. Napatawa ako ng malakas pagkabasa niyon. Ang gulong ng tadhana ay talagang bilog. At minsan ay sinasagasaan nito ang mga taong lumihis ng landas. Dati ay kapangyarihan ang ipinaglalaban niya. Ngayon, kahit laban para sa isang pirasong tinapay ay hindi niya mapanalunan. Ibinaba ko ang aking cellphone at muling uminom ng tsaa. Matamis ito. Sa pagkakataong ito, ang tamis ay saktong-sakto dahil ako ang naglagay, hindi ang ibang tao. Ang pangalan ko ay Ivana, ang dating asawa ng isang halimaw. At ngayong araw, ako ay malaya na.